Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 761 hanggang 770 espesyal na kahulugan. 0761. Ha. Madaling naiwasan ni Orlando ang putol na atake ng espada ni Yefan sa isang hakbang, at tumawa ng malakas, Lucifer. Niloloko mo ba ako? Maglabas ng ganyang kahoy na espada at labanan ang aking pagpugot sa ulo. Labanan ang dragon at espada. Ang ibang Dragon Knights na nakakita ng eksenang ito ay may mga kakaibang ekspresyon din dahil nakakahiya talaga. Gusto pa nga ni Daxular na ihagis ang kanyang espada kay Yefan, ngunit sa kasaang palad ito ay isang glove duel, at walang ibang makakasali kahit na may suporta sa armas. Higit pa rito, ang Dragon Slaying Sword ng Orlando ay ang pinakamakapangyarihang espada na ipinasa ng Dragon Knight Organization. Ito raw ay minsang ginamit upang pumatay ng mga dragon, na nagpapakita kung gaano katigas at katalas ang espada. Ayaw bigyan ni Orlando ng pagkakataon si Yefan na huminga. Sacred Dragon Profound Truth Dragon Flame Slash. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Dragon Knight na sinamahan ng kapangyarihan ng Diablo ay nagbigay ng mas nakakatakot na lakas. Ang isang espada ay nahulog, at ang lupa ay pinalaki ng nagliliyab na apoy. Habang nagpupumigla si Yefan na iwasan ang gilid nito, ramdam din niya ang kabagsikan ng talas at nakakapasong ito. Boom boom boom. Patuloy na ipinakita ng Orlando ang Longyan Slash, ang lupa ay tila nahati sa dingding ng apoy, na pinipiga ang espasyo ng aktibidad ni Yefan sa mas malawak na lawak. Hinawakan ni Yefan ang sirang kahoy na espada sa kanyang kamay, at naramdaman na wala itong pinagkaiba sa paghihintay sa kamatayan na magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang baguhin ang espada sa lalong madaling panahon. Gumalaw ang kanyang pag-iisip, at nailipat ito sa Sword God Ring, at muli niyang naramdaman na may tatawag na isang espada. Tama na. Si Yefan ay nakaramdam ng swerte sa ilang sandali, ang sarap na makapagpalit ng espada. Hindi man ito magic weapon, basta't isang espada na nagagamit ng normal, makakapagbigay pa rin ito sa kanya ng maraming hakbangin. Sinamantala ang isang puwang, inihagis ni Yefan ang sirang pitchwood sword sa kanyang kamay, at kasabay nito, naglabas ng isa pang espada mula sa kawalan. Ilang Dragon Knight ang nanood kay Yefan na gumawa ng isa pang espada, ngunit hindi sila masyadong nagulat, naisip lang nila na si Yefan ay may ilang mga espesyal na kakayahan o kakayahan. Ngunit sa sandaling makuha ni Yefan ang espada, malapit na siyang bumagsak. Bakit naman bakit? Bakit pitchwood sword pa? Nang makuha ni Yefan ang espada, nalaman niyang napakagaan pa rin ng espada. Bagamat iba ang hugis ng kahoy na espada, ito ay kahoy na espada pa rin sa asensya. Natigilan si Yefan. Malinaw niyang nakita na ang singsing ng Diyos ng espada ay nagpakita ng hindi mabilang na mga espada, kaya bakit ang espadang ipinadala nito ay kailangang isang espadang kahoy? Lucifer, patay ka. Natagpuan ni Orlando na si Yefan ay may hawak na isa pang kahoy na espada, at hindi niya mapigilan ang pagtawa. Halos hindi na kailangan pang mag-eksperimento ni Yefan. Kung gagamitin niya ang kanyang kahoy na espada laban sa Dragon Slaying Sword, tiyak na masisira na naman ito. Natatakot akong masugatan ako noon. Itinapon lang ni Yefan ang espada, ayaw niyang gamitin ito, at nagmadaling pumunta sa gilid para iwasan ito. Boom! Isang bitek ang bumukas sa lupa, at medyo napahiya si Yefan sa magulong enerhiya at enerhiya ng espada. Galit na si Yefan. Habang nakatitig sa atake ni Orlando, umiiwas siya. Sa kabilang banda, tila kinakausap niya ang kanyang sarili, sumisigaw ng, isa pang espada. Sapat na, at nagpadala ng isang dakot kay Yefan mula sa kawalan. Sa sandaling nahawakan ito ni Yefan, gusto na niyang mamatay. Dahil, kahoy pa rin itong espada. I date kita. Nakakakita ng napakagandang pitchwood sword, gusto ni Yefan na pag-alitan ang mga tao, ngunit hindi niya alam kung sino ang papagalitan. Gayunpaman, ang pagbibigay kay Yefan ng kahoy na espada sa ikatlong pagkakataon ay nagtanong kay Yefan. Malas ba talaga ito? May iba pa bang dahilan? Ang Sword God Ring ay itinago ng Fairy Sister na humiling sa kanya na panatilihin ito ng mahabang panahon. Sa lakas ng kapatid na diwata, hindi ito dapat maging masama para sa kanya. At malaking tulong sa kanya ang sinabi ni Sister Fairy. Halimbawa, nang sinabihan siyang magsanay mula sa simula at pumili ng sarili niyang landas, ginawa ito ni Yefan, at ang kanyang kasalukuyang lakas ay tumaas ng husto. Kaya, ang Sword God Ring na ito ay makakatulong din sa iyo na mapabuti ang iyong lakas. Kung gayon, ang Sword God Ring ay dapat may espesyal na kahulugan para bigyan niya siya ng kahoy na espada. Hindi kaya. Sinadya ang singsing, na hayaan siyang gamitin ang kahoy na espada para manalo. Ang kahoy na espada at ang Dragon Slaying Sword ay halos dalawang sukdulan. Ang Dragon Slaying Sword ay matigas at mabigat. Ang kahoy na espada ay magaan at maliksi. Ang isa ay matatag at ang isa ay malambot, kung gayon, sa sinaunang martial arts, ang eskrimidor ng pagtagumpayan sa katigasan na may lambot, ay tamang-tama na gamitin.
Sa isip ni Yefan, ang hindi mabilang na mga pag-iisip ay kumislap sa isang iglap, na parang isang espiritual na liwanag ang lumipas, na nagparamdam kay Yefan na may kapangyarihan. Oo. Paano ko makakalimutan, bakit kailangan kong labanan si Orlando ng ulo-ulo? Ang bentahe ng Dragon Knight ay nasa frontal strength at speed competition sa melee combat. Hindi man siya natatakot sa kanyang lakas at bilis, hindi na kailangang lumaban ng husto. Nagpadala ang Sword God Ring ng tatlong magkasunod na espadang kahoy, na sa wakas ay napagtanto ni Yefan na talagang may problema siya sa kanyang paggamit ng espada. Sa pagkakataong ito, hindi na muling itinapon ni Yefan ang kahoy na espada. Sa pagharap sa dumadagandong na sword strike ni Orlando, huminahon si Yefan at ginamit ang Pitchwood Sword upang sundan ang espada ng Dragon Slaying Sword, iniiwasan ang matalim nitong gilid. Samantalahin ang sitwasyon, isang hawakan. Bagamat hindi kayang labanan ng Pitchwood Sword ang talam ng Dragon Sword, hindi nito pinipigilan ang pagbangga nito sa ibang bahagi. Hindi rin hinuranggan ni Yefan ang pag-atake ni Orlando, ngunit sa ganoong paglalandi, ang kanyang pag-atake ay napalihis. Sa ganitong paraan, niresolba ni Yefan ang pag-atake sa napakakaunting pagsisikap, at kasabay nito, inihayag ni Orlando ang kanyang mga kapintasan. Magandang pagkakataon. Tinamaan ni Yefan ang isang sword intent gamit ang kanyang kaliwang kamay at diretsyong hinawakan ang ulo ni Orlando. Matagal nang pinaghandaan si Orlando, pilit na ipinihit ang ulo para iwasan ito, at kasabay nito ay muling inihampas ng espada si Yefan. Ipininta ni Yefan ang lung ng ganito, ngunit sa pagkakataong ito ay inilagay din niya ang espada ng Pitchwood sa gilid. Mula sa ibaba pataas, kinuha niya ang Dragon Slaying Sword. Paano ito magiging posible? Nagulat si Orlando saglit, dahil ang mga mata, ugali, at taktika ni Yefan ay ganap na naiiba mula sa ngayon. Si Yefan ay tila wala sa mundong ito, pinapanood siyang umaatake ng may malamig na tingin, at itinaas niya ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng tiwala sa sarili. Ang higit na hindi komportable kay Orlando ay ang kanyang pagkakasala ay tumama, tulad ng paghampas sa bulak, at ito ay ganap na walang silbi. Talagang naiintindihan ni Yefan ang ideya ng mga sinaunang martial arts na ito matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, tulad ng ilang tao na kinakabahan kapag tumayo sila sa podium, makakalimutan ni Yefan ang maraming bagay na dapat niyang malaman sa labanan ng buhay at kamatayan. Sa katunayan, ang swordsman ng Taiji tulad ng Taiji Men ay isang kung fu, ngunit ang sword intent ni Yefan ay umabot sa punto kung saan walang mga galaw para manalo, kaya hindi na niya kailangang isipin ang mga galaw, kailangan lang niyang ipasa ang sword intent at umangkop ng naaayon. Sa sandaling nagkusa si Yefan, nagkaroon din siya ng oras upang obserbahan ang pag-atake ni Orlando. Nalaman niya na ang pag-atake ni Orlando ay mabangis at nangingibabaw, ngunit walang sapat na mga variable. Mahirap baguhin ang trajectory sa isang strike. Sa sandaling ang epekto ng pag-atake ay nawasak at ang ritmo ay nag-ambala, ang Orlando ay nagkaroon ng maraming walang laman na mga pintuan. Gumagamit ako ng hard-hitting na estilo ng paglalaro, ngunit nakalimutan ko na ang tunay na laban ay hindi para harapin ang bentahe ng kalaban, ngunit hanapin ang mga kahinaan ng kalaban para talunin ito. Kabanata 0762 Elegant 0762. Nakakatawang pag-isipang mabuti. Upang makitungo sa Orlando, maaari ka talagang makipaglaban sa isang sangay. Dahil ang kahoy na espada ay magaan at mabilis, maaari itong isang hakbang lamang sa unahan upang ilihis ang pag-atake ni Orlando. Kung ito ay isang metal na espada, ang epekto ay hindi kasing ganda ng kahoy na espada. Siyempre, kung mayroong anumang espada na maaaring direktang sirain ang Dragon Slaying Sword, siyempre, mabuti rin ito, ngunit. Bakit kailangan? May paraan talaga ang Sword God Ring. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at ang espada ay parang isang mabilis na hangin. Matapos bahagyang tapikin ng dulo ng espada ang Dragon Slaying Sword ni Orlando, muli niya itong itinulak gamit ang katawan ng espada, dahilan para muling tumalikod ang pag-atake ni Orlando. Orlando, natalo ka, nakikita na ni Yefan ang resulta. Nang makitang hindi gumana ang lahat ng pag-atake, inis na inis si Orlando, huwag na kayong takutin ang mga tao. Gusto mo akong bugbugin ng kahoy na espada. Hindi na nagsalita pa si Yefan, nang makitang plano ni Orlando na lumaban ng malapitan upang hadlangan ang kanyang layunin sa espada, hindi umatras si Yefan, ni hindi niya ito nakilala. Nang malapit na ang Dragon Slaying Sword ng Orlando, ang Pitchwood Sword ni Yefan ay tila gumuhit ng hola, naghihintay na makapasok ang Dragon Slaying Sword. Sinundan ng Taomu Sword ang trajectory ng Dragon Slaying Sword, isang gabay, sabay na pagtulak, at ang puwersa ng reaksyon, na naging dahilan upang bahagyang umikot si Yefan at pumunta sa likod ng Orlando. Hindi lamang ang pag-atake ng Orlando ay nakaligtaan si Yefan, ngunit si Yefan ay humiram ng kanyang lakas at nakakita ng isang malaking butas sa Orlando sa malapitan. Oops! Natanto ni Orlando na napakasama ng sitwasyon, at binuksan niya ang pinto sa likod, ngunit huli na. Ang Pitchwood Sword ni Yefan ay sumunod sa kanyang pag-ikot, naglabas ng isang bilugan na tilapon, at ang talam ng espada ay umindayog ng layunin ng espada.
Ang maputlang gininto ang sword light ay parang multo, ngunit naglalaman ito ng sword intent ng COT, formula ni Yefan, at tiyak na hindi ito laro ng bata. Heng. Ang sandata ng banal na dragon ay muling napunit ng layunin ng espada, at isang malalim na dugo ang gumuhit sa likod ni Orlando, at ang dugo ay damaloy. Gatlang M. Bagamat tiniyak ni Orlando na hindi tamaan ang kanyang leeg sa oras, hindi niya naiwasan ang kanyang likuran. Siya ay malubhang nasugatan at sumigaw ng galit, at pinahihit niya ang kanyang espada upang putulin si Yefan. Dalawang hati. Ngunit handa na si Yefan sa pagkakataong ito. Idiniin niya ang kanyang espada ng paalang at hindi napigilan ang Orlando, ngunit pagkatapos napigilan ang kanyang pag-atake, ang katawan ni Yefan ay tumalon ng mas mabilis sa pamamagitan ng puwersa ng reaksyon. Dahil sa eksenang ito, natigilan ang ibang mga Dragon Knight. Wala pa silang nakitang sino man na kayang pumutok sa atake ni Orlando ng ganoon kadali at maglaro ng napakaganda at maliksi. Malinaw, nakahanap si Yefan ng isang panalong paraan upang ganap na sugpuin ang Orlando kapag ang kanyang lakas at bilis ay hindi mas mahina kaysa sa Orlando. Napakapayapa ng kalooban ni Yefan. Tinapakan niya ang Dragon Slaying Sword ng Orlando gamit ang kanyang mga daliri. Habang pinipigilan ng Dragon Slaying Sword na iangat ang kanyang ulo, ang kanyang sariling Pitchwood Sword ay pumahid sa leeg ni Orlando ng kasing bilis ng kidlat. Sa pagkakataong ito, hindi na nakaiwas si Orlando. Squeak, pumutok ang dugo, at galit na binuksan ng henerasyon ng Holy Dragon Knight na si Orlando ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang ulo sa lupa. Ang apat na Dragon Knight na naroroon, makalipas ang mahigit 10 segundo, ay tinanggap ang realidad na ito sa masalimuot na mga mata, halos magkasabay na inilagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib, yumuko ang kanilang mga ulo, at nagpaalam kay Orlando. Sa katunayan, nang magbago ang estilo ng paglalaro ni Yefan, napagtanto na nila na maaaring matalo ang Orlando, ngunit hindi nila inaasahang matatalo sila ng ganoon kabilis. Tapos na. Sinulyapan ni Yefan ang Pitchwood Sword sa kanyang kamay, kumurap, at biglang nawala ang Pitchwood Sword. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay napagtanto na ang espada ay maaari pa ring ibalik sa singsing, at hindi maiwasang magtaka kung ano ang singsing. Sinadya lang siyang binigyan ng Sword God Ring ng isang kahoy na espada, tulad ng isang guro na nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng espada, ngunit paanong ang isang patay na bagay ay magtuturo sa kanya kung paano gumamit ng espada. Nakakaloka talaga. Lucifer. Ang boses ni Dak ang nagpabalik kay Yefan sa kanyang katinoan. Inangat ni Yefan ang kanyang ulo, nakita si Dak at ang iba pang 3 Dragon Knight na paparating, at nakangiting nagtanong, hindi ka dapat lumaban, tama ba? Ngumuso si Sandal na may malungkot na ekspresyon, kaming mga Dragon Knights ay hindi masyadong hindi makatwiran. Tama, sabi ni Phil, ang pagkamatay ni Orlando ay bunga ng kanyang pagtataksil sa ating pananampalataya, Dak. Bumalik ka, kapag namatay si Orlando, kailangan ka naming maging pinuno. I agree, Doc, this time, we misunderstood you, tumango rin si Watt. Mapait na ngumiti si Doc, ayoko maging leader. Alam mo naman ang ugali ko, at ayoko na nasa publiko. Pagbalik ko, pag-usapan natin kung sino ang papalit sa posisyon ni Orlando. Pinakinggan sila ni Yefan na pinag-uusapan ang mga isyong ito at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi pa natatapon ang katawan ni Orlando. Batay. Sinabi ni Watt, kahit na pinagtaksilan tayo ni Orlando, siya ang dating pinuno ng ating 7 Dragon Riders, at ibabalik natin siya upang sunugin. Umiling si Yefan, hindi, sinira ko ang ulo ni Sylvia noong nakaraan, at siya ay nakatakas. Si Orlando ay sinapian ng demonyo, hindi ako nag-aalala, masusunog ito ngayon. Nagulat ang ilang Dragon Knight. Hindi pa nila narinig ang mga demonyo na may ganitong kasamaang kakayahan. Gayunpaman, nakumbinsi sila ng lakas ni Yefan, at natural na hindi siya tatutol. Hindi nagtagal at inilagay ng ilang tao ang katawan ni Orlando, inilagay ito sa open space, pinalibutan ito ng mga tambak na kahoy, at sinunog ito. Nang malapit nang masunog ang katawan ni Orlando, biglang lumabas ang malakas na itim na chi mula sa kanyang katawan. Mag-ingat. Tumayo ang lahat. Kaagad na pinatayo ni Yefan ang ilang Dragon Knight para maiwasang salakayin ng demonyong ito. Nawala ng host ang demonyo at mabilis na naglaho sa hangin, at ang panaghoy bago mamatay ay nakakatakot. Ngunit kahit na ano, sa wakas ay pinatay niya si Orlando ng lubusan at walang anumang panganib. Nang makita ang lahat ng ito, kinumpirma rin ni Yefan ang haka-haka na ang Diablo ang bumuhay kay Sylvia. Mahirap isipin na tatanggapin ni Orlando ang gayong mangkukulam, kumunat ang noo ni Phil. Lucifer, sinabi mo na ang White Queen ay nag-practice din ng gayong pangkukulam, kaya't nasa magnesium pa rin siya. Kung gayon, bakit hindi natin siya puntahan at palibutan siya? Sabi ni Watt. Umiling si Yefan, ang plano ni Orlando ngayon ay patayin kami ni Dak sa harap mo. Dapat wala si Sylvia, kaya malayo ang babaeng iyon. Oo. Gusto namin siyang hanapin, parang naghahanap ng karayom sa dayami, at kahit wala siyang kakampi ng Petersburg Club at ang misteryosong epic powerhouse ng Doomsday King, paanong napakadaling pumatay. Ang
Tumango ang 4 na Dragon Knight. Ulo, sabi ni Doc, Lucifer, sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Ang aming mga Dragon Knight ay hindi nahulog sa mga palad ni Orlando at Sylvia, kung ano ang kakailanganin sa hinaharap. Walang sinumang maglakas loob na sabihin, ako Doc Sarah handa akong suklian ang iyong pabor. Ngumisi si Yefan, iniunat ang kamay at hinampot si Doc sa dibdib, tulungan ang iba at tulungan mo ang iyong sarili, bakit ang galang mo? Ayokong humarap sa napakaraming Dragon Knight. Kung magkakasama kayong lahat, wala na talaga akong pagkakataong mabuhay. Ikaw ay mapagpakumbaba, Lucifer, ang iyong lakas ay kahanga-hanga sa amin, hindi kami kasing husay mo, sa pagkakataong ito bumalik, dapat tayong magsanay ng mas mabuti, nakangiting sabi ni Phil. Nakipag-chat si Yefan sa ilang Dragon Knight at umalis sa Black Forest matapos kolektahin ang mga abo ni Orlando. Direktang bumalik si Doc sa organisasyon kasama ang 3 pang Dragon Knight. Kailangang muling ayusin ang mga Dragon Knight, at marami rin silang dapat gawin. Nang bumalik si Yefan sa kotse, natural na hindi niya nakalimutang tulungan siyang pigilan ng mga kapatid ng Petersburg Club, at mabilis na tumawag sa telepono para pumunta sa Purgatory Island. Si Sally, na sumagot ng telepono, ay nagsabi kay Yefan na ang lahat ng mga miyembro ng Inferno na ang pagkakakilanlan ay nalantad sa oras na ito ay ligtas at maayos, na nagpaginhawa din kay Yefan. Mukhang hindi bobo ang mga tao sa Petersburg Club. Ayos ang sarili nilang mga tao. Kung papatayin nila ang mga taong impyerno sa halip, magkakagulo na naman sila. Hindi nila alam kung may mga nakatagong panganib sa kanilang paligid, kaya sa halip na mag-away, mas mabuting maging bukas palad, magpakita ng pagmamahal sa Inferno, at magpahayag ng saloobin ng mapayapang pakikipamuhay. Si Yefan ay labis ding nasisiyahan sa resulta, at ang mas ikinatuwa niya ay nang bumalik siya sa hospital ward, nakita niya si Pangulong Lee na dinala pabalik ng mga sundalo ng Magnesium Kingdom. Sa katunayan, hindi alam ni Dean Lee ang nangyari. Akala niya dinala siya ng nurse sa isang lugar para sa pagsusuri, at pagbalik niya, nalaman niyang kinidnap pala siya bilang bihag, at laking gulat niya. Masaya ang lahat sa paglipas ng krisis, ngunit nakita nila si Feng Yaoying na nagmamadaling tumakbo sa ward. Yingying, anong problema mo? Hinawakan ni Yefan si Feng Yaoying, nakita ang mukha ng babae na namumutla at ang mga luha sa kanyang mga mata, at agad na nagtanong ng may pag-aalala. Ako, kapatid ko siya. Napabuntong hininga si Feng Yaoying dahil sa sobrang pagkabalisa niya, parang naging kakaiba siya, ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Kabanata 0763 Half piece ng cake. 0763. Nagulat si Yefan. May side effect kaya ang gamot na nakita niya sa access ng Earth. Nang walang karagdagang pagtatanong, nagmamadali siyang tumakbo sa ward ni Feng Xiaohui kasama si Feng Yaoying, at sumunod din si Runida at ang iba pa. Pagkapasok niya sa ward, nakita niya na si Feng Xiaohui ay nakahiga sa kama at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Blanco at balisa ang nurse sa tabi niya na namamahala sa pag-aalaga sa kanya, hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa simula pa lang ganito na. Anong nangyari sa kapatid ko? Si Feng Yaoying ay malapit nang umiyak. Nagmamadaling tumakbo si Runida sa brainwave detection device. Matapos tingnan ang data, nagulat siya, Diyos. Ang kanyang utak ay sobrang aktibo. Ngayon ang kanyang utak ay hindi na mukhang isang vegetative na tao. Aktibo tulad ng isang baliw na computer. Si Yefan ay humakbang pasulong, inabot at hinawakan ang pulso ni Feng Xiaohui, kinuha ang pulso, at sinabing, bagaman mahina ang katawan, ngunit maayos ang pulso, tila. Ang problema ay nasa kanyang utak ay aktibo. Nagkakaroon ba siya ng mga bangungot dahil napakaraming nakakatakot na bagay sa kanyang isipan? Hulaan ni Duyuner. Posible, pero kahit bangungot iyon, buti na lang. At least, ito ay nagpapakita na ang aktibidad ng kanyang mga brain cell ay matagumpay na napabuti. Sabi ni Runida. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Feng Xiaohui, na nakahiga sa kama. Sa sigaw ni Feng Xiaohui, direktang naglabas ng alarma ang device na nakakakita ng brain waves. Beep, ang malupit na tunog ng alarm ay nagpatigil kay Roonidas. Paano ito posible? Ang kanyang brain waves ay lumampas sa limitasyon na ni-detect ng instrumento. Ito ba ay mga brain wave pa rin ng tao? Tulad ng lahat ay naguguluhan, mas maraming abnormal na pagbabago ang lumitaw sa ward. Nakita kong nagsimulang umalog ang mesa, upuan, at stand, at doon din nag-vibrate ang mga prutas, paso ng bulaklak, libro, at maliliit na appliances. Parang may invisible force na dumampi sa kanila. Oh, Diyos! Ang munting nurse ay natakot hanggang sa mamatay nang makita niya ang eksenang ito, nagmadali siyang lumabas ng pinto at tumakas. Tumingin si Yefan kay Feng Xiaohui na may kumikislap na mga mata. Bigla niyang naisip ang isang bagay mental power. Ang utak ni Feng Xiaohui ay sobrang aktibo, at ang kanyang brainwaves ay nakakabaliw na pinahusay, hindi ba ito ay isang manifestation ng mental power? Ang mga gumagamit ng espiritual na kapangyarihan na maaaring kumuha ng mga bagay mula sa hangin at mga salamangkero na gumagamit ng espiritual na kapangyarihan upang kontrolin ang mga mahiwagang elemento ay pawang mga utak na naiiba sa mga ordinaryong tao.
Hindi kaya aksidenteng ang kanilang paraan ng paggamot ay nagbigay kay Feng Xiaohui ng isang malakas na kapangyarihang pangkaisipan. Asawa, anong problema kay Xiaohui, siya, magising pa ba siya? Lalong nag-alala si Feng Yaoying matapos magulat. Napakunot ang noo ni Ye Fan at may sasabihin sana nang makita niyang tumigil ang lahat sa loob ng kwarto at tumahimik ang lahat. Nakahiga si Feng Xiaohui sa kama at nakatulog na para bang siya ay nag-collapse. Xiaohui, Xiaohui. Naisip ni Feng Yaoying na may mali sa kanyang kapatid, at 2 beses siyang itinulak pataas. Nagmamadaling lumapit si Ye Fan upang pigilan siya at sinabing, Ying, huwag kang mag-alala, sa palagay ko ay maaaring okay lang si Xiaohui. Okay ka lang ba? Bakit? Tanong ni Feng Yaoying. Tingnan mo ang paraan ng kanyang pagtulog, ito ay katulad ng isang normal na tao na natutulog pagkatapos ng pagod, at ito ay ganap na naiiba mula sa orihinal na hitsura, sabi ni Ye Fan. Tiningnan ni Feng Yaoying ng maigi at nalaman na ito nga ang nangyari. Kahit na ang pagkakaiba ay hindi partikular na malaki, nararamdaman niya na ito ay isang normal na tao na natutulog kapag pagod. Hintayin natin hanggang sa magising siya, sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Feng Yaoying ang kanyang ibabang labi, tumango, at sinabing, na may pananabik sa kanyang mga mata. Pagsapit ng gabi, sinamahan ni Ye Fan si Feng Yaoying sa nursing ward at nanatiling tahimik. Napaka-espesyal ng sitwasyon ni Feng Xiaohui, hindi nang ahas si Ye Fan na umalis sa ward. Magiliw na bumili si Du Yun'er ng ilang masasarap na takeaway para sa kanilang dalawa. Kung tutusin, napaka-ordinaryo ng pagkain sa ospital. Pagkatapos maghapunan ng tatlo, hiniling ni Ye Fan kay Du Yun'er na hanapin si Runida, kumuha ng laptop, at tiningnan ang medikal na data ng access ng Earth sa ward. Brother Ye Fan, nakahanap ka na ba ng paraan para iligtas si Angel? Mahinang tanong ni Du Yun'er. Paano ito magiging napakadali? Oo nga pala, bakit alam mo ang tungkol kay Angela, Yun'er? Nagtataka si Ye Fan. Sinabi ko kay Yun'er, nabanggit ko ito noong wala ka. Curious na tanong ni Feng Yaoying, asawa, si Angela ba ang una mong minahal? Nang makita ang dalawang babae na nakatingin sa kanya ng chismis, hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa. Anong first love? Noong nakilala ko si Angela, 13 anyos pa lang siya. Napakaliit. Sinabi ni Feng Yaoying, akala ko siya ay isang magandang babae. Kung si Angela ay maaaring lumaki ng maayos, siya ay dapat na isang magandang babae, ngunit, para sa akin, ang kanyang puso ay ang pinakamaganda, tila bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili. Asawa, hindi ba sinabi mo na sasabihin mo sa akin ang tungkol kay Angel? Ngayon ay pag-usapan natin ito, sabi ni Feng Yaoying. Inisip ni Ye Fan na ayos lang ito, at hiniling kay Feng Yaoying na ilihis ang kanyang atensyon. Huwag mag-alala tungkol kay Feng Xiaohui sa lahat ng oras, kaya tumango siya at sinabing, maaaring alam mo na ako ay nabigla sa mga matatanda at ako ay kinidnap sa ibang bansa. Pagkatapos ng pagpili at mahirap na pagsasanay sa buhay at kamatayan, ako ay pinili ng itim na emperador upang maging kanyang disipulo. Pumasok ako sa industriya sa edad na 13, at opisyal na ginamit ang codename na Nahulog, bilang isang mamamatay tao, na pumapatay ng mga tao sa buong mundo. Noong ako ay naging 17, ako na ang mamamatay na may pinakamataas na halaga ng bounty sa mundo. Ang kahusayan ko sa pagpatay at ang bilang ng mga kaaway na napatay sa larangan ng digmaan ay pawang mga record-breaking na numero. Sa oras na iyon, manhid ako sa pagpatay ng tao. Siyempre, araw-araw kong iminulat ang aking mga mata, hindi na rin mabilang ang mga taong gustong pumatay sa akin sa iba't ibang layunin. Masayang nagkwento si Ye Fan, inaalala ang mga nakaraang taon sa kanyang isipan, tahimik na nakinig ang dalawang babae, at unti-unting nahuhulog sa nakaraan ni Ye Fan. Sa malawak na damuhan ng Afrika, isang ilog ang lumiliko. Isang kapirasong lupain na malayo sa ilog ang na-reclaim at ginawang maliit na palengke. Ang mga lokal na katutubo at mga tao mula sa ilang kalapit na maliliit na bayan ay pupunta dito upang ipagpalit ang pinaka-primitive na mga kalakal at kalakal para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pera ay ganap na walang kahulugan sa bansang ito, at ang abnormal na inflation ay ginagawang ang pera ng bansang ito sa Afrika ay hindi naiiba sa toilet paper. Kung saan may mga tao, may negosyong gagawin. Mayroong ilang maliliit na stall sa hilaga ng palengke. Ang mga may-ari ng stall ay nagbebenta ng naan na gawa sa tapioca flour at sopas na gawa sa ligaw na gulay sa damuhan, pati na rin ang ilang pinausukang karne ng pheasant at baboy ramo. Ang mga bagay ay magaspang, ngunit hindi madaling punan ng tiyan ng malubhang pagkain sa atresadong lupain ito. Isang batang mukhang lalaki na may itim na buhok at dilaw na balat, nakasuot ng camouflage jacket, na walang malasakit sa mga estranghero, ay nakaupo sa isang booth, at isang tao ang nakaupo sa isang kahoy na mesa. Nilulunok niya ang sopas, kumagat sa karne ng baboy ramo, at sa harap niya ay isang ceramic pot na may kaunting tapioca cake sa loob nito. Ang ganitong pagkain ay ganap na masasarap dito, sapat na upang gumawa ng maraming mga itim na katutubo at mga karaniwang tao na dumadaan sa laway. Nilalamon ng binata ang kanyang pagkain, at lumapit ang tatlong payat na itim na bata na mukhang 5 o 6 na taong gulang, hindi hihigit sa 7 o 8 taong gulang. Ang pinakamatanda sa kanila, ang maliit na babae, ay may hawak na palayok na mangkok na may sirang gilid, at inabot ang binata.
Inamoy-amoy ng tatlong bata ang pagkain, sabik na lumunok, tumingin sa estranghero na dumaan, nagmamakaawan ng makakain. Mabait na mga tao, 2 araw kaming walang makain ng 2 nakababatang kapatid ko. Maaari mo ba kaming bigyan ng mga tapioca cake? Tayong tatlo, kalahati lang sa kanila ang magiging maayos. Ang maliit na itim na batang babae ay gumamit ng lokal na katutubong sabi niya, hindi alintana kung naiintindihan ito ng binata o hindi. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo, ang kanyang malamig na mga mata ay bumagsak sa tatlong bata, 3 tao, kalahating piraso ng cake, mayroon bang sapat na makakain? Sa isang bibig, ang lalaki ay mahusay na nagsasalita ng katutubong wika na ginagamit ng tribong ito. Masyadong malalim ang kabanata 0764. 0764. Nang marinig na ang mga lalaki ay nagsasalita ng kanilang wika, ang batang babae ay tuwang-tuwa, tumanggaw ng gusto at sinabing, tama na, maaari nating kainin ito sa tubig ng ilog, at mabusog natin ang ating tiyan ng isang sausaw. Ang tahimik na dinampot ng binata ang isang pirasong cassava cake, sa ilalim ng naghihintay na mga mata ng tatlong bata, dinala niya ang cake sa kanyang bibig at kumagat. Gusto mong kumain? Tumanggo ang tatlong bata, at muling nagmakaawa ang batang babae, pakiusap, bigyan mo kami ng kalahating piraso, mamamatay kami sa gutom, Mahinang sinabi ng lalaki, humiling ka sa akin ng tinapay, ngunit hindi mo nagawa ang mga bagay na maaaring ipagpalit, bakit bibigyan kita ng kalahating piraso ng cake nang walang bayad? Natigilan ang maliit na batang babae, ang tanging nasabi niya ay, dahil mabuting tao ka. Walang pakialam na sinabi ng lalaki, sino ang nagsabi sa iyo na ako ay isang mabuting tao? At saka, ang isang mabuting tao ba ay nais na magbigay ng isang bagay sa iba nang walang bayad? Kung ang pagiging mabuting tao ay labis na nagdurusa, bakit kailangan mong maging isang mabuting tao? Ang batang babae ay tahimik, siya ay 7 o 8 taong gulang lamang, paano niya malalaman ang napakaraming katotohanan? Nakita mo ba yun doon? Turo ng lalaki sa may-ari ng stall sa tabi niya. Ang matabang itim na lalaki na malaki ang tiyan ay dinidiin ang isang kahoy na stick para pinindot ang cake. Sa harap ni Fatty, may isang basket ng mga ready-made scone, naghihintay na may benta. Tumanggo ang tatlong itim na bata, I see. Sabi ng lalaki, kung gusto mong bigyan kita, sino ang magbibigay sa akin? Kung gusto mo ng pagkain, kung gusto mong mabuhay, makukuha mo ito sa iyong sarili, magnakaw, manakawan, hindi mahalaga. Anyway, ikaw ang bahala. Pagkatapos magsalita, ipinagpatuloy ng lalaki ang pagkain ng cake at ininom ang sopas, na walang balak na ibigay ang kalahati ng cake. Tumingin ang maliit na babae sa 2 nakababatang kapatid na lalaki, at ang 3 kapatid na babae ay nagpakita ng damdamin sa isa't isa. Masyado silang gutom na hindi na nila maisip ang tama at mali. Bigla, pagkatapos tumanggo ang maliit na batang babae, ang 3 ay mabilis na tumakbo sa itim na matabang lalaki. Tumalon ang maliit na babae at isang batang lalaki at naglabas ng 2 cake, tumalikod at nagplanong tumakbo. Ngunit ang matabang itim na lalaking iyon ay nasa hustong gulang na, at maraming bagay ang nangyayari dito, kaya dapat mag-ingat ang mga negosyante. Nang makita ang 3 bata na kumukuha ng mga bagay, inihampas ni Fatty Black ang kahoy na stick sa kanyang kamay nang walang sabi-sabi. Ang itim na batang babae ay natambos sa lupa gamit ang isang stick, at ang isa pang batang lalaki ay hinawakan at binuhat. Nang makita ng bunsong anak ang eksenang ito, natakot siya kaya napaiyak siya. Maliit na bagay. Maglakas loob na lumapit at nakawin ito. Panuurin kong baliin ang iyong mga binti. Inihagis ni Fatty Hay ang bata sa lupa, dinampot ang kanyang patpat, at muling tinamaan ang binti ng bata. Nakikita na ang mga binti ng bata ay mababali, walang lumalapit, at ang walang malasakit na mga mata ay matagal nang nakasanayan sa ganitong uri ng bagay. Maya-maya lang, may magaspang na kamay ang biglang humawak sa stick. Ito ay para sa iyo. Upang bumili ng kanilang mga rasyon. Isang maliit na denominasyong dolyar ang lumitaw sa harap ng itim na matabang lalaki, at ang nagpatigil sa taong grasa sa pagsisimula, ay nag-abot ng papel, isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat, na may gusot na buhok at makulit na katawan. Lalaki. Sa tabi ng lalaki, may isang maliit na batang babae sa kanyang kabataan, nakasuot ng martial arts uniform at maikling buhok, maganda at cute, ngunit sa kasamaang palad ay malamig ang kanyang ekspresyon at maliit ang kanyang katawan, ngunit siya ay umunlad ng husto. Nang makita ni Fatty Black ang pera, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, kinuha niya ang pera, iniyuko ang kanyang ulo at sumigaw ng, salamat. Yumuko ang palpak na lalaki, pinulot ang maruming cake sa lupa, kumuha ng isa pang cake sa lalaking itim na matabang, at iniabot sa 2 bata. Matapos makuha ng 3 bata ang tapioca cake, wala na silang pakialam pa. Matapos magpasalamat sa palpak na lalaki ay nagmadali silang tumakbo. Sinimulan nilang kainin ang mga cake habang tumatakbo sila. Sila ay sobrang gutom at hindi na makapaghintay na kumain. Dinala ng palpak na lalaki ang batang babae sa tapat ng mesa ng binata at naupo. Bakit hindi bigyan sila ng makakain, kalahating pay lang?
Kinagat ng binata ang maalog at natural na sinabi, noong kaedad ko sila, walang nagbigay sa akin ng pagkain ng walang bayad. Kung hindi ko makuha ang rasyon, mamamatay ako sa gutom, at kung hindi ko matalo ang iba, mamatay ako sa gutom. Kaya kung ibigay sa kanila ngayon, bukas, sa makalawa, hindi ko kaya. Kung hindi sila mabubuhay, sarili nilang problema iyon. Naningkit ang mata ng palpak na lalaki, Fallen, hindi ka naman ganito 5 years ago. Mukhang malaki ang pinagbago ng ugali mo nitong mga nakaraang taon. Halika, tingnan lang natin ng malinaw ang realidad, hindi masyadong musmos. Asmodeus. Killer ka, at killer din ako, pilantropo ka pa rin ba? The girl whistled, Chong. Mahigit 1 taon na kitang hindi nakikita, lumaki na ako, lumaki at maganda. Kapatid na Yefan, ibinaba ni Huyesho ang kanyang ulo at tumawag, namumula ang kanyang mukha, at maingat at palihim na itinuon si Yefan. Ye-fan, ang pangalan na ito ay hindi pamilyar, maliban sa iyo at kay Sally tila walang tumatawag sa akin ng ganoon. Natawa si Yefan sa kanyang sarili, hindi ko alam kung ito ang pangalan, namatay ang aking ina, hindi ko alam kung sino ang lalaking nagsilang sa akin kasama niya, ang pangalan ng multo na ito ay marahil ay ginawa para sa akin ng aking ina. Sa oras na ito, isang kulot na ligaw na aso ang pumunta sa booth at sumangot sa mesa. Matapos tingnan ito, kumuha si Asmodeus ng isang piraso ng maaalog mula kay Yefan at ipinadala ito sa ligaw na aso. Dali-dali itong kinuha ng ligaw na aso at tumakbo palabas, sa takot na makita ng ibang mga aso. Hoy, palpak na multo, mamamatay ka ba talaga? Kunin mo ang karne ko para pakainin ang aso. Galit na sabi ni Yefan. Hindi ka maaaring magutom, sabi ni Asmodeus. Kinuha ni Yefan ang natitirang maalog at ninuya ito, pumunta ka sa ganitong lugar para hanapin ako, hindi ka dapat pumunta lang dito para magpakain ng mga ligaw na pusa at aso. Tumanggaw si Asmodeus, hindi ka maabot ng Inquisitor, kaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ang bagong order. Hinahanap ako ng aking Panginoon. Oh, tama, dahil hinabol ako ngayong taon, at nawala ang lahat ng kagamitan sa komunikasyon, kaya hindi na ako kailangang subaybayan. Walang magawang sinabi ni Yefan, sino pa ang papatayin ng hukom, hindi ka makakapunta. 2 dahilan, 1, nalampasan mo ang lakas ko, ikaw na ang numero 1 mamamatay, at 2, ang misyon na ito ay hindi malayo dito, narito ka, angkop, sabi ni Aspen Montes. Ha? Oo, ang numero 1 mamamatay, kaya sa sandaling magpakita ako, may 10,000 tao na naghihintay na patayin ako. Ang ulo ko ay nagkakahalaga ng 300 milyong US dollars, Yefan pouted. Ito ay 500 milyon, sabi ni Asmodeus. Tumaas na naman ang presyo. Nanlumo si Yefan. Mas kaunti kang nagpapakita sa taon, hindi ka nila mahahanap, at tumaas muli ang presyo, sabi ni Asmodeus. Nagmura si Yefan sa mahinang boses at sinabi, okay. Ano ang misyon? Hindi ko alam, ang alam ko lang ay nasa malapit na bayan ang target, at dapat ikaw ang gagawa ng gawain. Sabi ni Asmodeus, sabay abot ng isang cellphone kay Yefan. Kinuha ni Yefan ang telepono, at pagkatapos buksan ito, may lock ng password na nangangailangan ng pag-verify ng fingerprint. Ito na naman ang set. Pinasabog ko ang phone ko pagkabasa ko, di ba? Umiling si Yefan, isinilid ang telepono sa kanyang bulsa, at nagplanong umalis para tingnan ito. Tapos na ang misyon ko, tara na. Tumayo si Asmodeus at pinaalis ang kanyang mga alagad. Matapos maglakad ng ilang hakbang, huminto si Asmodeus at sinabing, nahulog, huwag masyadong malalim, minsan okay na tumingin sa paligid sa ibang anggulo. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at naging malamig ang kanyang ekspresyon, halika at turuan mo ako ng kaunti, dapat mong turuan ng mabuti ang iyong apprentice. Hindi na nagsalita pa si Asmodeus at tahimik na umalis. Tumingin si Huyeshang kay Yefan na may masalimuot na tingin, kinagat ang ibabang labi, at umalis sa palengke kasama ang kanyang amo. Pagkaraan ng ilang sandali sa upuan, tumayo si Yefan na walang ekspresyon, itinapon sa kanyang kamay ang hindi pa tapos na jerky, at naglakad palabas ng palengke. Pagdating sa isang maputik na kalsada, nagsindi ng sigarilyo si Yefan, kinuha ang kanyang mobile phone, in-unlock ito gamit ang kanyang fingerprint, at nagbasa ng isang dokumento sa loob. Pagkatapos basahin, inihagis ni Yefan ang telepono sa isang maliit na puddle sa malapit. Boom! Ang lusek ay pinasabog ng mga splashes ng tubig, at isang buga ng puting usok ang tumaas. Nagulat ang mga tao sa palengke nang marinig nila ang tunog, at nang tumingin sila, matagal nang nawala si Yefan. Kabanata 0765 Walang laman. 0765 sa ang madilim na gabi, sa lugar kung saan ang disyerto ay nakakatugon sa damuhan, isang maliit na bayan ang lumiwanag ng paminsan-minsan. Ang kuryente dito ay ganap na ibinibigay ng mga generator ng diesel, sapat lamang para sa ilang mga bahay. Umihip ang hangin, napuno ng alikabok ang hangin, at isang figure ang nahulog sa isang bubong. Sa isang bintana, natatanaw ko sa katabing bahay, ang isang kalbong lalaki na may maitim na kutis na natatakpan ng pamilyar na mga kalamnan, na gumagawa ng mga bagay na walang katotohanan kasama ang 2 itim na babae. Matipuno ang pangangatawan ng lalaki, at walang tigil ang pagsigaw ng 2 babaeng itim.
Sa labas ng bahay, 7 o 8 itim na bodyguard, na armado ng AK rifles, ay hindi hahayaang makagambala sa libangan ng kanilang amo. Sa katunayan, daan-daang tao sa buong bayan ang masasabing pinaglilingkuran lamang ang isang lalaking ito. Sa kanya, ang mga itim na taong ito ay maaaring magkaroon ng sapat na pagkain at inumin, kaya magagawa ng mga lalaki ang anumang gusto nila. Ha! Matapos makumpirma ng lalaki sa bubong ang target, ang kanyang katawan ay nahulog mula sa itaas na parang nighthawk. Pagbagsak niya, diretso niyang sinipa sa ulo ang isang itim na bodyguard. Sinota. Napagtanto ng ilan pang itim na bodyguard na mali ang sitwasyon, at mabilis silang bumaril dito. Tudo. Ang nguso ay nagluwa ng mga ahas ng apoy, at ang mga bala ay putok ng galit. Ngunit ang mga bala ay hindi makatama sa lalaki. Parang multo ang yabag ng lalaki. Ilang shuttle pabalik-balik, at lahat ng leeg ng mga bodyguard na ito ay baluktot. Nang muling lumakad ang lalaki sa pintuan ng bahay ay lumabas ang kalbo sa loob na naka-shorts at nakatapak. Ang galing mo, sino ka? Tanong ng kalbong si Yingwen. Chaos forever. Walang laman na sabi ng lalaki. Naningkit sandali ang mga mata ng kalbong ulo, at ang kanyang mga mata ay napakainit, nahanap ka na ba kung tutuusin? Ang pinuno at ang hukom, hindi mo ba ako hahayaang mamuhay ng magandang buhay? Zabdo, ang kampyon sa boxing ng Diablo, nilamon mo ang lumang A-batch ng mga armas mula sa once, ipinagkanulo ang organisasyon, at tumakas dito, at ngayon ay nasa akin na may codename Fallen, na bawiin ang hindi dapat pag-aari mo, mahinang sabi ni Yefan. Oh, ikaw ang bumagsak na sumikat noong mga nakaraang taon. Talagang minamaliit ako ng Black Emperor at hinihiling na harapin mo ako. Sayang lang. Ibinenta ko ang mga armas at naubos na ang pera. Kahit na mahanap mo ako, ano ang dapat gawin? Para saan? Binigay ni Zabudo ang kanyang mga kamay. Dahil hindi mo maibabalik ang pera at mga armas, kailangan mong ibigay ang iyong ulo, sabi ni Yefan. Si Zabudo ay bumantong hininga, umuungal, at isang lumalakas na espiritual na enerhiya ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Nahulog na. Kahit na isa kang alagad ng Black Emperor, hindi naman ikaw ang kalaban ko. Namumuhay ako ng mapayapang buhay sa maliit na lugar na ito, at hindi ka man lang haadlang. Bakit kailangan mong pilitin ang isa't isa? Napapikit si Yefan, ang lakas talaga ng Zabudo na ito ay kailangan niyang maging mas maingat. Ang mga patakaran ay ang mga patakaran. Kung lalabag ka sa mga patakaran ng organisasyon, kailangan mong bayaran ang presyo. Ang presyo. Dumura si Zabudo, ano ang nagawa kong mali? Kung ang mga armas ay ipinadala sa larangan ng digmaan ayon sa mga kinakailangan ng organisasyon, kailangan itong magdulot ng maliit na digmaan noon, o maging ang fuse ng mas malaking digmaan. Nilunok ko ang mga braso at nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Mali din ba ito? Ang Panginoon ng matandang namumuno, ilang mga baliw. Gusto nilang laging lumikha ng kaguluhan. Ito ay hindi na isang paniniwala sa kosmikong katotohanan ng gulo at kawalang hanggan, ngunit talagang laban sa sangkatauhan. Fallen, hindi mo ba kinwestiyon ang desisyon nila? Why bother for the sake of those guys? Awayin mo ako dito. Sa tingin mo ba kung pinaghirapan mo sila, pahalagahan ka nila? Hindi ka nila ituturing na sarili nila, ituturing ka lang nila bilang isang pawn. Nang makitang hindi nagsalita si Yefan, nagpatuloy si Zabudo, sa iyong lakas, pagkatapos mong kumita ng kayamanan, makakahanap ka rin ng lugar para mamuhay ng sarili mong magandang buhay tulad ko. Tangkilikin ang kahangahangang mundong ito. Bakit ipaglalaban ng grupong iyon ng mga digmaan? Isang baliw na nagsusumikap. Tahimik siyang tiningnan ni Yefan saglit, pagkatapos ay nagtanong, tapos ka na ba? Kumunot ang noo ni Zabudo, parang, kailangan mo akong labanan. Nandito lang ako para pumatay, at ayaw kong mag-alala tungkol sa kahit ano pa. Ha! Mukhang hindi ka naligtas. Ang itim na emperador at ang puting reyna ay nagal-inang ng isang halimaw. Sa sandaling bumaba ang boses ni Zabudo, ang kanyang figure ay biglang tumakbo patungo kay Yefan. Ang crazy shadow ng devil. Galit na sinuntok ni Zabudo ang hindi mabilang na mga jab, na parang daan-daang kamay ang sabay na sumuntok. Ang kanyang husay sa boxing ay nagmula sa Muay Thai, napakabilis na bilis, nakakalito na anggulo, nangingibabaw na lakas, at matigas na katawan, na lahat ay kanyang malalakas na sandata. Nang umatras si Yefan, humarap sa ganitong uri ng boxing, agad siyang gumamit ng isang set ng spring at rain hands. Ang bentahe ng hanay na ito ng mga sinaunang martial arts grapplers ay upang bawasan ang lakas ng puwersa, antalahin ang opens iba ng kalaban, at pagkatapos ay humanap ng mga pagkakataon upang makabawi. Napuno ng hangin ang aura ng Cheneshoy, at ang palad ni Yefan ay tila hamihip ng malambot na hangin, ngunit ang lambot ay sinamahan ng katigasan, na pumipigil sa landas ng kamao ni Zabudo. Nang makitang hindi matagumpay ang kanyang opens iba, biglang nagpuwersa si Zabudo, lumuhad ang kanyang mga tuhod, at hinawakan ang baba ni Yefan. 5 kulog na hangin na palad. Nagpakita si Yefan ng kakaibang teknik ng Taijimen, at ang kanyang espiritual na enerhiya ay naging kulog, namuo sa isang malaking golden palm print, at sumabog sa isang iglap. Bang!
Napalihis ang tuhod ni Zebudo, at pagkatapos ng pagtalikod upang tumayong matatag, same time niyang sinabi, narinig ko na si Fallen ay bihasa sa martial arts, at talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Sa murang edad, marami siyang alam. Ako na ang mag-atake. May alikabok sa ilalim ng mga paa ni Yefan, at sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harap ng Zebudo. Ang aura na itinaas niya gamit ang kanyang kamay ay parang dalawang dragon, umaatungal patungo sa vital point ni Zebudo. Ang mga natatanging kakayahan ng Kunlun School, ang dragon at ang walong palad, ang lakas ay mabigat, at ang saklaw ng pag-atake ay napakalaki. Magaling umatake si Zebudo pero hindi magaling dumpensa. Kapag itinaas niya ang kanyang mga paa at itinulak ang kanyang mga siko, dapat niyang pilitin itong labanan. Balak niyang gumamit ng opensa sa halip na depensa, at pagkatapos mabawi ang dalawang palad ni Yefan, sumipa siya gamit ang rotonda. Handa na si Yefan, at tumama sa lupa gamit ang palad. Boom! Ang palad na ito ay direktang nagdulot ng paglubog ng lupa sa isang hukay, at ang sipa ni Zebudo ay biglang nawala sa kanyang focus at sumipa sa hangin. Iyan ang gusto ni Yefan. Tumalon siya at sinipa ang heels niya pababa. Naghagis ng uppercut si Zebudo at pilit na napigilan ang sipa ni Yefan. Nanliit ang mga mata ni Yefan, ngunit paulit-ulit na sumunod ang kanyang kaliwang paa. Bang! Diretsahang sinipa ang katawan ni Zebudo, at nabali ang dalawang tadyang sa kanyang dibdib. Sinamantala ni Yefan ang sitwasyon upang habulin at ginamit ang Autumn Wind Sweeps his legs ng sunod-sunod. Mahigit 100 ang talampakan ang nakakabit sa kanyang katawan. Si Zebudo ay nagsuka ng dugo, at ang kanyang cultivation level ay hindi kasing ganda ng kay Yefan. Sinipa niya ang kanyang ulo, ibinuka ni Zebudo ang kanyang bibig at nag-spray ng bakal na karayom. Hindi maganda. Hindi inakala ni Yefan na si Zebudo, ang Devil Boxing Champion, na dating isang powerhouse ng isang henerasyon, ay talagang gagamit ng ganoong trick. Trick. Reaksyon sa oras upang maiwasan ang nakatagong armas, ngunit nagsiwalat din ng mga bahid. Punta ka sa impyerno. Hinampas ni Zebudo ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at kinuha ang puso ni Yefan. Halos lumingon si Yefan sa isang tabi, ngunit nataman pa rin siya, ngunit kasabay nito, ang Thunderbolt Palm ni Yefan ay tumama rin sa ulo ni Zebudo. Paft! Nabasag ng kamay na kutsilyo ni Zebudo ang mga tadyang ni Yefan, ang kanyang mga kuko ay naka-embed sa kanyang dibdib, at ang dugo ay lumipad palabas. Gayunpaman, ang Heavenly Spirit cover ni Zebudo ay nabasag din ni Yefan, ang kanyang buong katawan ay nanlambot, at siya ay bumagsak sa lupa ng malakas, ganap na patay. Hinawakan ni Yefan ang kanyang puso sa sakit. Ang dugo sa kanyang mga kamay ay nagparamdam sa kanya na hindi siya maaaring manatili ng matagal. Kapag siya ay natuklasan, hindi niya malalaman kung paano siya mamamatay. Tiniis niya ang matinding sakit at sumugod sa madilim na damuhan. Naalala niya na may mababang lambak ng ilog sa harapan niya. Kung tatakbo siya doon ay hindi siya madaling mapapansin. Ngunit noong naglalakad lang si Yefan sa isang dalasdis, pagkatapos tumakbo ng ilang hakbang, ang kanyang mga paa ay biglang nawalan ng laman, at ang kanyang katawan ay biglang bumagsak. Kabanata 0766 pumunta. 0766. Napagtanto ni Yefan na nahulog siya sa isang bitag na ginamit ng isang poacher. Nasugatan siya sa dilim, at hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong sitwasyon. Umuulan magdamag, at naramdaman ni Yefan na may mahigpit na naiipit sa kanyang mga paa. Gatlang M. Sumigaw si Yefan, at mabilis na iniunat ang kanyang kamay upang pilitin na hiwalayan ang clip. Napilipit at na-deform ang metal clip, ngunit duguan na ang guya ni Yefan. Kasabay nito, naramdaman ni Yefan na siya ay napagod sa puwersahang paggamit ng espiritual na enerhiya at pag-apekto sa sugat. Boom! Dumadagandong ang kulog, at dumating ang tag-ulan sa mga damuhan ng Aprika. Nang bumagsak ang buhos ng ulan sa malawak na damuhan at nahulog sa bitag na orihinal na inihanda para sa hayop, ang dugo sa mukha ni Yefan ay nahugasan. Ang buong mundo ay tila inookupahan ng tunog ng ulan, at may ilang mga lobo na umaalulong na parang mga multo sa hangin at ulan. Ang putik sa bitag ay mabilis na naging maputik na tubig, at si Yefan ay sumandal sa putik na pader sa kahihiyan, hinayaan ang kanyang katawan na mabasa ng ulan. Hindi niya alam kung may lakas pa ba siyang makawala sa bitag na ito, ngunit ang dahilan kung bakit siya nag-aatubili na subukan ay dahil lang, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Mukhang kahit mamatay siya dito, walang mag-alala, don't worry. Bye! Ang paraan, ang mga bounty hunters ay magiging sobrang excited, at hindi ko alam kung sino ang pupugutan ng kanilang mga ulo at pupunta para makakuha ng bounty na 500 milyon. Nakakahiya sa sarili ng ngiti, nang hindi namamalayan, ang mga talukap ni Yefan na palalim ng palalim, isang malabong figure ang lumitaw sa kanyang isipan, tulad ng kanyang ina, na nakangiti sa kanya. Mamamatay na ba ako? Napaisip si Yefan, nagdilim ang kanyang mga mata, at nakatulog siya ng mahimbing. Umuulan buong gabi, at umulan buong gabi, at hindi ito tumitigil. Natarante si Yefan, pakiramdam niya ay kinakalawang ang kanyang katawan, na may kaunting lakas at sakit sa kanyang dibdib, na sinasabi sa kanya na hindi siya nananaginip, at hindi siya patay dahil sa malubhang pinsala kagabi.
Kung hindi dahil sa kanyang kabataan, kung hindi dahil sa kanyang mataas na antas ng paglilinang, siya ay magiging isang bangkay sa ngayon. Gayunpaman, hindi siya natural na nagising, may narinig siya. Jurian. Dapat natin siyang iligtas. Kung hindi, sisisihin tayo ng Espiritu Santo. Isang matamis at matamis na boses ng babae ang nagmula sa itaas ng bitag. Miss Angel, hindi alam ang pinanggalingan ng taong ito. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay parang senyales ng pakikipaglaban. Mukhang hindi siya mabuting tao. Nandito kami para ipalaganap ang aming mga turo, hindi para makipagsapalaran. Nagvito ang boses ng isang lalaki. Hindi mo siya nailigtas, paano mo malalaman na hindi siya mabuting tao? Tsaka gusto ng banal na espiritu na maimpluwensyahan natin ang mundo, kung masamang tao siya, dapat natin siyang iligtas, ipaunawa sa kanya na may pag-asa at liwanag pa sa mundo, hayaan siyang maging mabuting tao. Seryosong sabi ni Angel. Nawalan ng masabi si Julian, hindi alam kung paano pa sinungalingan. Holy Knight Julian. Ako ang kahaliling santo. Ikaw ang aking Valley Knight. Inutusan kitang bumaba at iligtas kaagad ang nasugatan. Hey! Napabuntong hininga si Julian, oo. Hindi nagtagal, isang knight in silver light armor ang tumalon sa bitag mula sa itaas. Napapikit si Yefan, narinig niya ang pag-uusap ng dalawa, alam na niya na ang dalawa ay mula sa Holy Royal Court, at biglang naging mapagbantay. Ang swerte mo, nakilala mo si Miss Angel. Hinawakan ng matipunong Julian si Yefan gamit ang isang kamay at tumalon mula sa bitag. Sa labas ng bitag, nakita ni Yefan ang isang batang babae na may hawak na payong na may sagisag ng Holy Royal Court. Ang batang babae ay nakasuot ng banal na puting damit at isang silver royal cross ang nakasabit sa kanyang leeg. Siya ay may malambot na kulay flax na shawl na kulot na buhok, isang maliit na bilog na mukha sa ilalim ng mga bangs ng hangin, na may kaunting baby fat, kulay sepiro na mga mata na tila dalawang malinaw na bukal, at mga pinong tampok ng mukha tulad ng mga porselana na manika. Hello, ang pangalan ko ay Anghel. Ako ang kahaliling santo mula sa Holy Royal Court, huwag kang mag-alala, gagamutin kita. Hindi alintana ni Angel na marumi ang kanyang puting damit, diretso siyang lumuhad sa basang damuhan at nagunat ng isang A na kamay, nag-condense ng malambot na puting liwanag. Ang white magic ng Holy Royal Court, ang healing technique, bagamat ito ay napakasimple, halos imposibleng pagalingin ang ganoong malubhang pinsala, ngunit para kay Yefan, ito ay mas mabuti kaysa wala. Si Yefan ay nakahiga sa lupa, pinapanood si Angela na nakaluhod sa tabi niya para gamutin, ang babae ay napakaseryoso, na parang tinatrato niya ang kanyang mga kamag-anak, hindi isang estranghero na nagkataong nakasalubong sa kalsada. Ang attendant knight na si Julian ay may hawak na mahabang espada ng Royal Court at tumabi sa kanya, may hawak na payong para kay Angel. Nakatitig siya sa mukha ni Yefan mula nang lumabas si Yefan mula sa hukay, nakasimangot, at palagi niyang nararamdaman na nakita niya si Yefan sa isang lugar. Walang pakialam si Yefan, at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Boom! Biglang hinugot ni Julian ang mahabang espada sa kanyang kamay at sumigaw, Miss Angel. Umalis ka. Julian, ano bang nangyayari sa'yo? Lumingon sa likod si Angel na nalilito. Nakakita ako ng mga larawan ng lalaking ito. Siya ang pinakakilalang mamamatay tao, ang Fallen of the Old Ones. Ang dugo sa mga kamay ng lalaking ito ay hindi katumbas ng halaga na iligtas siya. Tuwang-tuwang sigaw ni Julian, na may hitsura ng pagbabantay at pananabik. Angel pouted, ngunit nasugatan siya, at hindi tayo maliligtas kung makakita tayo ng kamatayan, hindi ba tayo ang masasamang tao na pumapatay? Ang pagpatay sa kanya ay tinatawag na isang mabuting gawa. Kung mabubuhay siya, hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay. Sigaw mo Ryan. Hindi. Hindi kita pinapayagang pumatay. Kahit na pumatay siya ng maraming tao, ngunit maraming tao ang gustong pumatay sa kanya, patuloy siyang papatay ng mga tao. Ang banal na espiritu ay nagtuturo sa atin na magsisi sa ating mga kasalanan at huwag sisihin ang iba sa lahat ng ating mga kasalanan. Julian, hindi tayo naririto upang gumawa ng mga pagpatay, narito tayo upang alisin ang mga ito. Namula si Angel at sumigaw. Ngumisi si Julian, Miss Angel, alam mo ba kung gaano kahalaga ang buhay ng taong ito? Hindi ko alam, at ayokong malaman, sabi ni Angel. 500 milyon. Sa Bounty Hunter Association, may isang gold owner na nag-alok ng reward na 500 milyon sa kanya. Tumawa si Julian at sinabing, hanggat mayroon akong 500 milyong dolyar, maaari akong maging milyonaryo, at hindi ko na kailangang sundan ka, isang munting brat, at maging isang katulong na kabalyero. Tawa ng tawa si Julian, at laslasin na sana niya ang leeg ni Yefan gamit ang kanyang espada. Tumigil ka. Anghel. Sumigaw, at tumayo sa harap ni Yefan. Wala pang 3 sentimetro ang layo ng espada kay Angel at huminto. Tumulo ang nakakatakot na luha ni Angel sa kanyang magagandang malalaking mata, ngunit iginiit pa rin niya, Jurian, hindi ka masamang tao, huwag kang gumawa ng ganoong bagay. Ilang beses nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Julian, at malungkot niyang sinabi, ipinaalala mo sa akin na ang nangyari dito ay hindi malalaman ng mga tagalabas. Paumanhin, Miss Angela, hindi ko kayang sayangin ang napakagandang pagkakataon. Pagkatapos niyang magsalita, inilagay niya ang
espada sa leeg ni Angel, at bahagyang nahawakan ang maselang balat, at nagkaroon ng kaunting pamumula ng dugo. Miss Angel, huwag kang mag-alala, alam kong ikaw ang kahaliling santo, kahit iba ang panlasa sa pagitan ng lalaki at babae. Hindi ko pa nasusubukan, bagamat 13 taong gulang ka pa lang, pero maganda ka na. Hayaan mo lang ako. Turuan kang maranasan ang saya ng isang babae bago ka mamatay. Inilahad ni Julian ang kanyang kamay na may distorted na ngiti sa kanyang mukha. Sa kwelyo ni Angel. Hindi makapaniwalang tumingin si Angel kay Julian, umiling at bamulong, huwag mong gawin ito Julian, bakit? Nang malapit nang mahawakan ang kamay ni Julian, biglang nagunat ng kamay si Yefan at hinawakan ang paa ni Julian. Ano? Hindi inaasahan ni Julian na may lakas pa si Yefan na gamitin ang kanyang mga kamay. Ihahampas na sana niya ang kanyang espada para tumaga, ngunit pilit siyang hinayla ni Yefan at nahulog sa lupa. Galit na umungal si Yefan, hinawakan ang kamay ni Julian na may hawak na espada gamit ang isang kamay, at sinaksak ang espada sa tiyan ni Julian ng kasing bilis ng kidlat. Paft! Ang! Tinusok ng mahabang espada si Julian at bumagsak sa lupa, bumulwak ang dugo. Napasigaw si Julian sa sakit, ngunit ang lalaki ay napako sa lupa at gumalaw ng ilang beses, ang sugat ay napunit, ang mga panloob na organo, at ang kamatayan ay mas masakit. Gusto ni Xian Tian Xiaocheng ang ulo ni Lao Su, kahit nakalahati ng buhay ni Lao Su ang natitira, hindi ito isang bagay na maaari mong patayin. Walang pakialam na sabi ni Yefan. Inabot ni Julian ang kanyang kamay sa desperasyon at humingi ng tulong kay Angel, ngunit sa sobrang takot ni Angel ay hindi na niya ito nailigtas. Maya-maya, nawalan ng hininga si Julian na kanina pa excited. Paft! Pinilit ni Yefan ang kanyang espiritual na enerhiya, hinayla ang sugat, at iniluwa ang 2 subo ng dugo. Bumalik sa katinuan si Angel at umiyak, ikaw. Bakit mo siya pinatay? Kahit na nagkamali si Julian, dapat mong bigyan siya ng pagkakataong magsisi. Napapagod si Yefan. Bumagsak sa lupa, ayokong makipag-usap sa isang tanga na katulad mo, patayin ka kapag wala akong lakas, umalis ka. Kabanata 0767 ang pangalan ko ay Angel. 0767. Anghel ang pangalan ko. Hindi ako tanga. Seryosong ayos ni Angela. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga mata at malamig na tinitigan ang babae, umalis ka na. Nagulat si Angel, nagulat sa nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata, tumalikod siya at tumakbo palayo, pinunasan ang kanyang mga luha habang tumatakbo, dry well, being so cruel to me is too much. Woo! Huminga ng mahabang hininga si Yefan nang marinig niya ang pagtakbo ng babae. Sa totoo lang, wala siyang panahon para pansinin ang inosenteng babaeng ito. Para sa kanya, ito ay isang taong ganap na kabilang sa ibang mundo. Hindi kailanman nag-abala si Yefan na makitungo sa mga taong hindi alam kung ano ang kasamaan sa mundo, at walang muwang na naniniwala na talagang may ilang mga Diyos sa mundong ito na maaaring magpala sa kanila. Upang mabuhay, dapat kang umasa sa iyong sarili. Ito ang katotohanang nabuhay siya hanggang ngayon. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, tiniis ang matinding sakit sa kanyang puso, at bumangon muli. Pupunta siya sa lambak ng ilog. Doon lang siya medyo ligtas. Sa kasalukuyang sitwasyon, kung pupunta siya sa isang lugar kung saan may mga tao, ito ay puno ng panganib. Bagamat hindi niya alam ang kahulugan ng pamumuhay sa mundo, ang kanyang survival instinct ay naging dahilan upang ayaw niyang mamatay ng ganito. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, siya ay pagod, at ang mga butil ng pawis ay patuloy na bumabagsak. Ang labis na pagkawala ng dugo, pisikal na pagkahapo, at ang malubhang pinsala na ngayon lang ay nagawa, hindi na kayanan ni Yefan ang kanyang paglilinang. Kumakatok. Muling bumagsak si Yefan sa lupa, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Nang maramdaman niya na hirap na siyang huminga ay biglang may tumakbo palapit sa kanya. Isang malambot na puting liwanag ang bumalot kay Yefan, na nagparamdam kay Yefan na siya ay nasa kagubatan na puno ng oxygen, at ang kanyang paghinga ay naging mas maayos. Nang imulat ni Yefan ang kanyang mga mata at magising, napagtanto niyang ito ang kahaliling santo na nagngangalang Angel. Hindi ba siya tumakas? Hindi ito maintindihan ni Yefan. Bakit ka tumatakbo pabalik? Sumimangot si Yefan. Bagaman napakabangis mo sa akin, hindi ko makikita ang kamatayan nang hindi ako iniligtas. Itinuturo sa atin ng banal na espiritu na maging mabait sa nawawalang tupa. Wala akong katulad na kaalaman sa iyo. Si Angela ay nagbuso ng kanyang mukha, at bago pa matuyo ang mga luha, siya ay nanghuhula. Inabot ni Yefan at hinawakan ang malambot na braso ni Angel. Ah, anong ginagawa mo? Sinaktan mo ako, bulong ni Angel. Sa tingin mo ba ay magpapasalamat ako sa iyo? Sa palagay mo ba kung ililigtas mo ako, maniniwala ako sa banal na espiritu ng iyong maharlikang korte? Malamig na tanong ni Yefan. Umiling si Angel, hindi ko kailangan ng iyong pasasalamat, at hindi ko kailangan na maniwala ka sa banal na espiritu. Sa palagay ko ginabayan ako ng banal na espiritu na pumunta dito, gusto ko lang na tulungan kita. Kahit anong klaseng tao ka man, life is precious, it is up to you bigay sa'yo ng parents mo, hindi ka basta-basta mamamatay. Patay na ang nanay ko, at wala akong ama, kaya hayaan mo na lang akong mamatay. Tumitig si Yefan.
Takot na takot si Angel kaya nanginginig ang kanyang maselang katawan, at sinabi niya ng may luha sa kanyang mga mata, "Ako, ulila na rin ako, ngunit hindi ito dahilan para isuko ang buhay. Sa tingin ko ang mga magulang natin sa langit ay umaasa na ikaw at ako ay mabubuhay ng maayos. Gusto ng lahat na maging masaya tayo at maging mabuting tao, di ba?" Ang puno ng takot ang boses ng batang babae, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matitinag na tapang at determinasyon. Natigilan si Yefan, ang isang tiyak na tali sa kanyang puso ay tila naantig, ang kanyang mga mata ay medyo nabasa, at ang mga pamumulan ng dugo ay lumitaw. "Umalis ka, sa..." Sa wakas, nagngangalit pa rin si Yefan at sinabi ang salita. Napaawang ang bibig ni Angel, puno ng hinanakit ang mukha, napaatras ng ilang hakbang, tumalikod at tumakbo palayo. Si Yefan ay nakahiga sa lupa, nakatingala sa kulay abong kalangitan, patuloy na hinuhugasan ng ulan ang prairie at ang kanyang mukha. Ang mga patak ng tubig ay patuloy na umaagos mula sa sulok ng mga mata ni Yefan, nakatitig sa langit, natulala. Hindi ko alam kung gaano katagal, narinig ni Yefan ang tunog ng isang taong tumatakbong muli. Nang siya ay alerto sa pagsisimula ng laban, nalaman niya na ang babaeng may basang flaxen na buhok at basang buhok ay si Angel. "Bakit ikaw na naman? Hindi ko sinabing lumabas ka." Ubo. Papagalitan sana siya ni Yefan, ngunit umubo siya ng marahas. Parang hindi narinig ni Angel, may excited na ngiti sa maliit niyang mukha, at may hawak siyang kalahating itim na tenga sa kamay. "Narito, humingi ako ng kalahating piraso ng cassava cake mula sa isang dumaan na katutubong babae. Napakahirap ng kanilang pamumuhay, ngunit handa silang bigyan ako ng kalahating piraso ng cake. Marami pa ring mababait na tao sa mundong ito." Yefan, nang makita ko ang kalahati ng cake, hindi ako nakaimik. "Talagang gutom ka na. Kung nasugatan ka, kailangan mong kumain ng higit pa para madagdagan ng nutrisyon, ngunit wala akong mahanap na ibang pagkain," paumanhin na sabi ni Angel. "Kalahating cake, paano mo ito kakainin? Oo, uminom ka ng tubig para mabusog ang tiyan mo. Mas mabuti na ito kaysa magutom," sabi ni Angel. Nanlamig ang ekspresyon ni Yefan, at ang tatlong itim na kapatid na nakilala niya sa palengke kahapon ay lumitaw sa kanyang isipan, at hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. "Ikaw, lumabas ka. Alam ko, gusto mo akong lumabas, pero hindi ako lalabas. Dapat kitang iligtas. Dahil hindi ako pwedeng mamatay. Kahit banta mo na papatayin ako, hindi ako actress. Oo. Kung hindi kita matutulungan mag-isa, paano ako magiging santo ng korte ng hari at makakatulong sa mas maraming tao?" Pinutol ni Angel ang mga salita ni Yefan, matigas ang ulo na sinimulang basagin ang cake, at pagkatapos ay kumuha ng maliit na piraso, ilagay ito sa bibig ni Yefan, "Kumain ka, nahulog, iyon ang pangalan mo." Natigilan si Yefan saglit, nakatitig ng diretso sa batang babae, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Ang tanga mo talaga. Angel, Angel ang pangalan ko, giit ng dalaga." Bumantong hininga si Yefan, ibinuka ang kanyang bibig, at kinagat ang cake. Biglang ngumiti ng malapad si Angel, parang ang pangalan niya, parang ngiti ng anghel. Sa kawalan ng ulirat, naramdaman pa ni Yefan na huminto na ang malakas na ulan sa damuhan, at ang mga madilim na ulap ay nagkawatak. Nakakamubong pala ang ngiti ng isang babae. "Tama, kailangan mong kumain ng sapat, at pagkatapos ay gagamutin kita, ngunit sabihin okay, huwag mo akong tawaging uto-uto. Kapag magaling ka, hindi ka makakapatay ng mga tao sa hinaharap." Napakahalaga ng buhay, tila si Angel ito ay isang may sapat na gulang na nakapag-aral ng mga kabataan na mas matanda sa kanya ng 5 taon. Malamig na ngumuso si Yefan, "Kung gusto mo talaga akong mabuhay, sa halip na pakainin ako ngayon, dalhin mo ako sa lambak ng ilog. Bumaba ka." "Bakit?" tanong ni Angel. "Dahil kapag may dumaan at nakahanap sa atin, posibleng maulit ang nangyari." Ngumuso si Yefan sa bangkay ni Julian sa tabi niya. Mukhang malungkot si Angel nang makita ang bangkay, si Julian, minsan sinabi niyang magiging isang dakilang holy knight. "Ang buhay ay maikli, ang mga pangarap ay nagkakahalaga ng ilang dolyar, ang aking ulo ay nagkakahalaga ng 500,000,000, biro ni Yefan. Galit na nagpout si Angel, "Hindi ko nahahayaang pumatay ka pa, tutulungan kitang pumunta sa lambak ng ilog." Hindi nagtagal at tinulungan ng babae si Yefan at dahan-daang naglakad sa lambak ng ilog. Kabanata 0768 Mabilis na paglabas. Kapag tag-ulan ng 0768, dumarating ang damuhan, halos hindi titigil ang ulan. Sa ilalim ng batong pader ng lambak ng ilog, isang maliit na natural na kuwebo na hindi malalim, halos hindi makakulong sa hangin at ulan, itinaas ni Yefan ang sugat sa loob ng 3 araw. Bagamat malayo pa ang mararating para makabawi, hindi na problema ang mga simpleng aksyon. 3 araw nang tinutulungan ni Angel si Yefan sa mga healing technique, at siya rin ang namamahala sa paghahanap ng pagkain. Isang 13 taong gulang na batang babae, na naghahanap ng pagkain sa ganoong lugar, ay mahirap makuha. Halos araw-araw, makakahingi lang siya ng mga magaspang na butil sa mga lokal na katutubo. Sa loob ng 3 araw, pamayat ang mukha ni Angel, at tila nawala ang taba ng bata. Gugu, gu, sa.
Kalagitnaan ng gabi, narinig ni Yefan ang batang babae na natutulog sa dayami sa tabi niya, ang kanyang tiyan ay kumakalam. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan pa at sinabing, "Silly girl, gusto mo bang mamatay sa gutom?" Agrabyado na umupo si Angel, "Gutom na gutom ako, hindi ko mapigilan ang pag-ungol ng tiyan ko." "Nagugutom ka, hindi ka kakain ng higit sa iyong sarili. Bakit ibibigay sa akin ang lahat ng pagkain? Ang aking cultivation base, kumain ng mas kaunti at hindi mamatay." Inisip ni Yefan na mabusog man lang ng babaeng ito ang kanyang tiyan at maibalik ang pagkain, ngunit tila halos hindi na niya kinakain ang sarili sa loob ng 3 araw. Hindi rin sanay si Yefan na kusang magbigay ng pagkain sa iba. Kung hindi kinuha ni Angel, kumain na lang siya mag-isa. "Masyado akong tanga, wala akong nakitang pagkain, sugatan ka, kailangan mo pang kumain," mahinang sabi ni Angel. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Yefan nang marinig niya ito, paano kaya nagkaroon ng kalokohang babae sa mundong ito? "Kapag madaling araw na, ilalabas kita para hanapin ito," napabuntong hininga si Yefan. "Pwede ka bang lumabas? Hindi ba delikado?" tanong ni Angel. "Kung hindi ako lalabas, nandito ba ako naghihintay na mamatay sa gutom?" Pinandilatan siya ni Yefan. "Ngunit hindi ba't sinabi mo na ang iyong pagtatanim ay hindi mamamatay sa gutom?" "Shut up! Bakit ang daming tanong?" Sa dilim, matamis na ngumiti si Angela. "I see, you don't want me to death, right? Fallen, look, you actually have a good side, you're not that bad." Matagal. Mabahong babae, bilasan mong matulog. Muling nahiga si Yefan at tumalikod. Utu-uto at mabahong babae na naman. "Angel daw ang pangalan ko." Nagpout si Angel pero nahiga din siya. Maya-maya, tahimik na nagtanong si Angel, "Nahulog, nakatulog ka?" "Ganun ba? Utot tayo," naiinip si Yefan. "Hindi ako umutot, gusto ko lang magtanong." "Hindi ko alam," direktang pagtanggi ni Yefan. "Hindi mo alam kung ano ang itatanong ko." Galit na sabi ni Angel. Natahimik sandali si Yefan, at pagkatapos ay nagsabi, "Yefan ang pangalan ko." Sa dilim, 2 beses na inilibot ni Angel ang kanyang mga mata, at masayang sinabi, "Kaya alam mo talaga ang gusto kong itanong. Napakatalino mo. Hihi." "Yefan, magandang gabi." Hindi nag-good night si Yefan sa kanya, at nagsimula lang siyang humilik. Madaling araw noon, at saglit na tumigil ang ulan sa damuhan. Inilabas ni Yefan ang nalilitong Angel mula sa maliit na kuweba. "Yefan, saan tayo maghahanap ng pagkain? Marunong ka bang manghuli?" "Pangaso." Mabilis na umiling si Angel, "Ayokong manakit ng mga hayop." Napamura si Yefan, "Mababa ang tingin ko sa inyo. Ang pagpapaimbabaw ng mga Diyos, ang batas ng kalikasan ay batas ng kalikasan, at hindi na kailangang protektahan ang maliliit na hayop. Ngunit ito ay isang reserba ng kalikasan, pumatay tayo ng mga hayop ay poaching, at ang mga tao ay dapat magpigil kahit na upang mabuhay, kung hindi ay masisira ang natural na ekolohiya. Ang biological chain ay naputol, ang kapaligiran ng mundo ay lumalala, at lahat ng tao ay..." "Sige, sige." Nagmamadaling iniunat ni Yefan ang kanyang kamay para huminto, at walang imik na sinabi, "Bakit ang dami mong magagandang katotohanan? Hindi ba tinanong ko lang kung manghuli o hindi? Ito ang agham. Natuto ako sa guro ng madre. Natutunan ko ito mula doon." Seryoso ang itsura ni Angela. Napabuntong hininga si Yefan, "Natatakot ako sa iyo, kaya kung hindi ka papatay, maaari kang maghukay ng ligaw na gulay, di ba?" Pero wala akong alam na gulay na kakainin," nagpout si Angel. Umiling si Yefan, "Kaya ako lumabas kasama mo, halika rito, sasabihin ko sa iyo, pumunta ka at maghukay." Hindi nagtagal, nagsimulang sabihin ni Yefan kay Angel ang tungkol sa ilang nakakain na halaman, ang ilan ay mga dahon, ang ilan ay mga rhizome, at ang ilan ay hindi nakakalaso na ligaw na prutas. Dahil sa ulan, maraming pagkain ang tumubo. Nanlaki ang mata ni Angel. Hindi niya inaasahan na napakaraming nakakain sa lupa ang nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito napansin. Gusto ni Yefan na yumuko para maghukay, ngunit pinigilan siya ni Angela. "Lalala ang sugat mo, kaya mawawalan ng saysay ang paggamot, hukayin ko na lang." Sabi ni Angel. Si Yefan ay talagang ayaw makipagsapalaran, at umaasa na ang sugat ay mabilis na gumaling, kaya sinabi niya, "Bueno, sabik akong magtipid ng kaunting pagsisikap." Hindi nagalit si Angel, ngunit masayang tumango, "Sabihin mo sa akin, maghuhukay ako." Hinawakan ng batang babae ang bato at hinukay ang lupa na may putik sa kanyang mga kamay at mukha, ngunit siya ay nagtrabaho ng husto at may ngiti sa kanyang mukha. Isang umaga ang lumipas, at bumalik ang dalawa sa maliit na kuweba na may tambak na mga tubers at ligaw na gulay. "Kung makapag-apoy ka, mas masarap ang mga bagay na ito kapag pinakuluan at inihaw. Masyadong mahalumigmig ngayon, kaya kainin na lang natin." Dumampot si Yefan ng tuber, hinugasan ito ng tubig ilog, at pagkatapos ay kinagat ito. Gutom na gutom si Angel kaya kumain siya ng ligaw na gulay. Bagamat hindi naman ito masarap, hindi niya kakayanin kapag siya ay nagugutom. "Yefan, bakit ang dami mong alam na nakakain na ligaw na gulay? Sino ang nagturo sa iyo?" Na-curious si Angel.
Kung wala kang susuporta sa iyo mula noong bata ka, at madalas na umaasa sa iyong sarili sa paghahanap ng pagkain, malalaman mo ito, mahinang sabi ni Yefan. Ilang saglit na natigilan si Angel, at maya-maya, bigla niyang ibinaba ang kanyang pagkain at nagsimulang magdasal sa langit sa labas ng kuweba. Naramdaman ni Yefan na ang hanggal na batang babae na ito ay hindi maipaliwanag, bakit kinakain niya ang kalahati ng kanyang mga panalangin. Makalipas ang ilang minuto, nang matapos magdasal si Angel, tumalikod siya at nakangiting sinabi, Yefan, nananalangin ako sa banal na espiritu upang hindi ka na magdusa ng gutom at maging ligtas sa mga darating na araw. Natigilan si Yefan. Hindi niya inaasahan na ipinagdadasal siya ni Angel. Hindi na kailangan, hindi ako naniniwala sa iyong kalokohang banal na espiritu. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang sarili. Biglang tumayo si Angel at galit na sinabi, paano mo ito magagawa? Hindi ko pinapayagan na insultuhan mo ang banal na espiritu. Maaari mo akong tawaging bobo, ngunit ang aking mga paniniwala ay hindi maaaring lapastanganan. Nais kong humingi ka kaagad ng tawad sa banal na espiritu. Ngumisi si Yefan, hindi nag-abala pang sumagot. Nangingilid ang mga luha ng hinaing sa mga mata ni Angel, at tumalikod siya at tumakbo palabas. Hindi nagtagal at bumalik ang sigaw mula sa labas. Si Yefan ay kumain sandali. For some reason, nang marinig niyang umiyak si Angel, medyo na-block siya at medyo naiinis. Ngunit hindi siya naniniwala sa anumang Diyos. Kung may Diyos, bakit hindi niya ito papansinin, at bakit siya magiging ulila at makararanas ng napakaraming kapos-palad na kapalaran? Kaya naman, mababa ang tingin niya sa mga taong naniniwala sa mga Diyos, na sa tingin niya ay pawang mga hanggal na naniniwala sa mga bagay na hindi karapat-dapat na igalang, at maaaring wala na. Pero, ang tanggang babaeng iyon, paano siya umiyak ng husto para sa kanya? Kabanata 0769 Langit 0769. Lumipas ang isang hapon, at hindi na bumalik si Angel sa kuweba. Tumingin si Yefan sa bakanteng dayami sa tabi niya. Kung ito ay ang nakaraang 3 araw, ngayon, ang hanggal na batang babae ay uupo doon at kumanta ng mag-isa, o gagamit ng mga pamamaraan ng pagpapagaling upang matulungan siyang gumaling sa gusto man niya o hindi. O pang-aapi sa kanya, hinihiling sa kanya na magkwento mula sa buong mundo. Ngunit sa sandaling ito, nawala ang mga tao, at nawala ang nagdaldal na, ingay. Sanay na si Yefan na tahimik at mag-isa. Kung tutusin, mahigit 10 taon na niya itong ginagawa. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng 3 o 4 na araw, hindi siya sanay. Dumidilim na, at hindi pa bumabalik si Angel. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay tumayo at lumabas ng kuweba. Sa kahabaan ng lambak ng ilog, nakita niya ang mga bakas ng paa ng dalaga, na madaling matuntan dahil sa maputik na lupa. Pagkatapos maglakad ng 3 o 400 metro, nakita ni Yefan ang isang batang babae na nakasuot ng maruming palda na nakaupo sa isang bato sa tabi ng ilog, nakayakap sa kanyang mga tuhod at nalulungkot. Kinagat ni Yefan ang kanyang ibabang labi, bumantong hininga ng matagal, lumakad ng dahan-dahan, at sinabing, ayokong kainin ng mga halimaw, magmadaling bumalik. Hindi kumibo si Angel, parang walang narinig, tulala pa rin siya sa ilog. Natahimik sandali si Yefan, pagkatapos ay kailangan niyang sabihin, humihingi ako ng tawad sa iyo, pasensya na, okay. I'm sorry, itong 3 salita, akala niya hindi na niya kailangang sabihin sa buhay na ito. Sa hindi inaasahan, napilitan akong palabasin nitong 13 taong gulang na batang babae. Si Yefan mismo ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwala, at nasabi niya ang kanyang sinabi. Sa wakas ay nag-react si Angel, dahan-daang ibinaling ang kanyang ulo, tumingin kay Yefan, ang kanyang mga mata ay namumula at namamaga, dapat kang humingi ng tawad sa banal na espiritu. Ako, halos mapagalitan na naman ni Yefan, ngunit nang makita niya ang mga mata ni Angel, muli siyang nagpipigil. Huminga ng 3 malalim si Yefan, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, pasensya na, banal na espiritu. Gawin natin ito. Biglang bumuhos ang ulan sa mukha ni Angel, at muli itong ngumiti ng matamis, halos pareho lang. Sa sandaling masaya ang dalaga, binalak na niyang bumaba sa bato, ngunit sa mahabang pag-upo ay sumakit ang kanyang mga binti at paa. Mag-ingat ka. Nagmamadaling hinawakan ni Yefan ang maliit na kamay ni Angel, ngunit narinig niyang sumisigaw si Angel sa sakit. Oops! Sumimangot si Yefan, nahulog ka ba? Napakunot ang noo ni Angel sa sakit, umiling, at sinabing, kamay ko. Tiningnan ni Yefan ng malapitan at nakitang paltos ang mga kamay ni Angel ngayon, ang mga bula ay napunit pa rin sa maraming lugar, at may mga mantsa ng dugo. Noon lamang napagtanto ni Yefan na ang kanyang malambot na maliliit na kamay, na naghuhukay ng napakaraming ligaw na gulay, ay nasa sakit na, ngunit ang babae ay lumaban at hindi nagsalita. Matapos matigilan ng ilang sandali, sa wakas ay hindi na napigilan ni Yefan, at sinabing, isa kang hanggal na babae. Agrabyado na sinabi ni Angela, masakit, bakit mo pa ako pinapagalitan? Hindi nagsalita si Yefan, binitawan niya ang kamay ni Angel, come with me. Sa daan pabalik sa pasukan ng kuweba, tumingin si Yefan sa paligid, nakakita ng ilang halaman, at inabot niya ang ilan.
Pagkatapos panasan ang katas mula sa talim ng damo, sinabi niya, ilapat mo ito sa sugat, medyo masakit. Nang marinig ito ni Angel, hindi siya nag-alinlangan, dahil alam ni Yefan ang maraming halaman, at nakita na niya ang mga ito. Ito ay halamang gamot, marami kang alam, nakangiting sabi ni Angel, salamat Yefan. Bakit hindi ka gumamit ng mga pamamaraan ng pagpapagaling upang gamutin ang iyong sarili? Nagtaka si Yefan tungkol dito. Dahil, ang mga healing spell ay ginagamit ng banal na espiritu para tulungan ang iba. Kung ginagamot natin ang sarili nating mga menor de edad na pinsala at kirot, hindi natin iginagalang ang banal na espiritu, same time na paliwanag ni Angel. Walang imak na umiling si Yefan. Hindi niya talaga alam kung tatawaging torpe o diyosa ang babaeng ito. Matapos lagyan ng halamang gamot ay nakaramdam ng konting kirot si Angela ngunit hindi ito umimik kaya nagpigil. Lumipas ang gabi, at ang kalangitan ay mas malinaw kaysa sa ilang araw na nakalipas. Umupo ang dalawa sa kuweba, at pagkatapos kumain ni Angel, binigyan niya si Yefan ng isa pang rehabilitative treatment. Ginamit ni Yefan ang kanyang espiritual na enerhiya para makabawi ng husto, at lahat ay papunta sa magandang direksyon. Nang matapos ang paggamot, nakita ng dalawa na nagsimulang lumitaw ang ilang alitaptap sa tabi ng ilog. Medyo parang isang maliit na berdeng bituin, lumilipad sa damuhan at sa batong pader. Wow! Yefan, tingnan mo! Napakagandang alitaptap. Lumabas tayo at tingnan natin, ha? Sinabi ni Yefan na may malungkot na ekspresyon, hindi ba ito ay kumikinang na bug lamang, ano ang maganda dito? Bakit ka ganyan, ang gaganda ng mga alitaptap, kinuha ni Angel ang kamay ni Yefan at kinaladkad ito palabas. Paano niya mahihila si Yefan, ngunit nang makita ang masayang hitsura sa mukha ng dalaga, bahagyang lamambot ang puso niya at sinundan siya palabas. Pagdating sa tuktok ng lambak ng ilog, sa walang katapusang prairie, ito ay naging isang pangarap na bansa. Ang mga alitaptap na lumilipad kung saan-saan, tulad ng mga bituin na nahulog sa lupa, tumatalon at lumilipad ng walang tigil, na nagpapaginhawa at masaya sa mga tao. Si Yefan ay madalas na nagpapalipas ng gabi sa ligaw, at madalas niyang nakikita ang ganitong uri ng eksena, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang paglilibang upang pahalagahan ang natural na kagandahang ito mula sa isang magandang punto ng view. Tingnan mo, ang Milky Way sa langit at ang mga alitaptap sa lupa ay kumikinang, hindi mo ba naisip na ang lugar na ito ay kasing ganda ng langit? Nakangiting tanong ni Angel. Nagpout si Yefan, hindi ko alam kung ano ang langit. Nakita ko na. Napanaginipan ko ang aking mga magulang, ang paraan ng pagngiti nila sa akin sa langit. Ilang beses ko na itong pinangarap, at ang langit ay maganda, gaya ng inilarawan sa teksto ng banal na espiritu, sabi ni Angel. Inisip ni Yefan sa kanyang sarili na ikaw ay hanggal na babae ay hanggal sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan, ngunit wala siyang sinabi. Yefan, mismo na ba ang mga magulang mo? Tanong ni Angela. Kung iisipin mo, hindi ka mabubuhay, sabi ni Yefan. Humajijek si Angel at sinabing, let's dance, okay. If I miss my parents at night, I will dance in night. I think they can definitely see it in heaven. Pagsasayaw. Hindi nakatiis si Yefan, masyadong mabilis na napaisip ang dalaga. Nako, nasugatan ka, tapos sasayaw ako, dapat makita din ng mga magulang mo. Tumawa si Angel, tumakbo sa mga alitaptap, at nagsimulang sumayaw. Ang kanyang mga sayaw ay natural na napakasimple. Ang mga ito ay ilang pilgrimage dances mula sa Wangting Middle School. Tumalikod lang sila at iwinawagayway ang kanilang mga braso, at walang gaanong pagbabago. Ngunit, hindi ko alam kung bakit, habang nakatingin sa maliwanag na mabituing kalangitan, sa dagat ng mga alitaptap, ang batang babae ay bahagyang sumasayaw sa damuhan, ang kanyang ngiti ay tila natunaw ang yelo ng 1,000 taong gulang na bundok na nababalutan ng niebe, na ginagawang hindi namamalayan si Yefan na nagmukhang baliw. Lumipas ang 20 minuto, nang si Yefan ay nabighani sa poster ng pagsasayaw ng batang babae, nakita niyang biglang bumagsak ang babae sa lupa. Nagulat si Yefan, tumakbo, at tinulungan si Ankir, ano bang problema mo? Tila huminga ng napakabilis si Angel, hinawakan ang kanyang puso, umiling at sinabing, hindi. Mabuti pa, maaayos din ito sa ilang sandali. Sumimangot si Yefan, sinusubukang ipasok ang ilang espiritual na enerhiya sa katawan ni Angel para alisin ang bar sa kanyang mga meridian. Medyo naging komportable si Angel, at pagkatapos ay bumagal ang kanyang paghinga. May problema ka ba sa puso? Tanong ni Yefan. Tumanggaw si Angel, ang kanyang mga mata ay medyo nalulungkot, mayroon akong congenital heart disease. Dahil ikaw ang kahaliling santo ng korte ng hari, hindi ka ba maaaring gumaling? Nagtataka si Yefan. Mukhang hindi ito kayang gamutin ng kasalukuyang teknolohiyang medikal, ngunit hanggat hindi ako nag-eehersisyo ng husto, kadalasan ay magiging maayos ako, kaya hindi ito nakakaapekto sa aking kakayahang maging isang kahaliling santo, sabi ni Angel. Natahimik si Yefan at tumingin sa batang babae na may komplikadong mga mata. Gusto niyang tanungin kung pinabayaan siya ng kanyang mga magulang dahil inatake siya sa puso, hindi dahil napunta sa langit ang ilang magulang. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, pinili ni Yefan na huwag magtanong. Pagkabalik sa maliit na kuweba, maagang natulog si Angel.
Pagod na pagod siya sa mga araw na ito, kung hindi ay hindi siya magkakasakit. Tiningnan ni Yefan ang batang babae habang natutulog, na may napaka-inosente na mukha noong araw na iyon, minsan ay nakatulog siya sa antok. Hanggang sa madaling araw ng sumunod na araw, napansin ni Yefan na maraming tao ang papalapit, at idinilat ang kanyang mga mata ng alerto. Kabanata 0770 Isang mabuting tao. Sa 0770. Dalawang lalaking nakasuot ng kulay pilak na kulay abo, nakasuot ng magaan na baluti at mga espada sa kanilang mga baywang, ay mukhang mga tao mula sa Holy Knights. Terran, nakikita mong maraming bakas ng paa rito, itinuro ng isang kabalyero ang mga bakas sa lupa. Gary, ito ang mga bakas ng paa ng dalawang tao, dapat ay buhay pa si Miss Angel, ngunit may isa pang tao na maaaring kumidnap sa kanya at pumatay kay Julian, sabi ni Tyron. Tumango si Gary at hinugot ang espada sa bewang, mauna na ako, pansinin mo ang kaliwat kanan at likod. Walang problema, at sinundan ito ni Tyron. Hindi nagtagal pagkaalis ng dalawa, may lumabas na figure sa harapan, si Yefan yun. WHO. Pasigaw na tanong ni Gary. Sinulyapan sila ni Yefan nang walang pakialam, pagkatapos ay tumalikod at sumigaw, "Hoy, hanggal na babae, hinanap ka ng mga tao mula sa iyong royal court." Nagmamadaling pinunasan ni Angel ang kanyang inaantok na mga mata at tumakbo palabas. Nakita niya ang dalawang kabalyero at masayang sinabi, "Gary, Tyron, nandito ka ba?" Natigilan. Miss Angel. Delikado ang lalaking iyon. Halika dito. Nagmamadaling sigaw ni Gary. Tumingin si Angel kay Yefan, umiling at nakangiting sinabi, si Yefan ay isang mabuting tao, hindi siya mapanganib. Lahat kayo ay hinanap ako, ayos lang ako. Ikaw fan. Kumunot ang noo ni Tyron at sinabing, sino siya? Siya. Nag-iisip si Angel kung saan magsisimula, ngunit direktang lumapit si Yefan para pigilan siya. Hindi mo na kailangang magpakilala, dahil dumating sila para sunduin ka, aalis na rin ako. Tumalikod si Yefan at nagplanong umalis. Tumigil ka. Malakas na tanong ni Tyron, yung pumatay kay Julian, di ba? Hindi na nag-abala pang sumagot si Yefan, at umalis ng mag-isa. Nagkatinginan sina Tyron at Gary, naglunsad ng mabilis na sprint ang dalawa, tumapak sa maputik na lupa, at pinalipad ang likurang pakpak ni Yefan mula kaliwa hanggang kanan. Nabalisa si Angel nang makita niya ito, at tumakbo para harangan ang dalawa, hindi. Makinig ka sa akin. Nilabag ni Uriah ang credo ng Knight at gusto akong saktan. Si Yefan ang nagligtas sa akin, hindi niya sinasadyang patayin si Yuri. Ligtas. Ano? Ang dalawang banal na kabalyero ay nagpakita ng hindi inaasahang mga ekspresyon. Miss Angel, hindi kami magdududa sa iyong mga salita, ngunit gusto naming malaman kung bakit biglang nilabag ni Julian ang paniniwala. Lagi niyang ginagawa ang kanyang tungkulin ng mahusay, sabi ni Gary na naguguluhan. Dahil tumalikod si Angel at tumingin kay Yefan, gusto niyang patayin si Yefan habang nasugatan si Yefan, para makuha niya ang bounty. May bounty ba ang pagpatay sa kanya? Nagmamadaling tanong ni Tyron, sino siya? Hindi nagsisinungaling si Angel, at sinabing, nahulog ang codename niya. Bulalas ni na Tyron at Guy Lee, at agad na umatras ng dalawang hakbang, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napabuntong hininga si Yefan, natakot siyang magsabi ng totoo si Angel, tumalikod siya at sinabing, silly girl, ipinaalam mo sa kanila ito, hindi mo ba ginagawang gulo ang sarili mo, hindi mo talaga alam, ang reputasyon nila Usu gaano kabaho sa mundo. Ngunit nagsasabi ako ng totoo. Ang bagay na ito ay talagang masama para kay Julian, bagamat pinatay mo siya ng masyadong madali, ngunit pinuprotektahan mo lamang ang iyong sarili, hindi sinasadyang pagpatay, seryosong sinabi ni Angel, ang banal na espiritu ay tiyak na magiging mapagparaya at patas, at maniniwala sa katotohanan. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, pagkatapos ay nagsabi, kung ano ang gusto mo, aalis na ako. Medyo nag-aatubili si Angel, ngunit may wagayway lamang niya ang kanyang kamay, Palm, Yefan, aalalahanan kita. Nagkatinginan sina Tyron at Gary, at noon lang nila nalaman na si Yefan ay nasugatan at hindi maiwasang maabot ang isang tacit understanding. Patayin. Muling umatake ang dalawa, mas mabilis at mas determinado. Matagal nang pinaghandaan si Yefan, biglang nanlamig ang kanyang mga mata, tumalikod siya, iniunat ang kanyang kamay ng 2 beses na sunod-sunod ng hindi hinihila ang sugat, at naglabas ng 2 makapangyarihang aura. Paft! Ang magaan na baluti ng 2 kabalyero ay nabutas, at ang mga butas ng dugo ay sinuntok sa kanilang mga dibdib. Napahiyaw silang dalawa at bumagsak sa lupa, tinatakpan ang kanilang mga dumudugong sugat sa takot. Kung hindi nasaktan si Yefan, hindi sapat ang katumpakan, at mahina ang espiritual na enerhiya, maaaring ikinamatay sila ng 2 hampas na ito. Malungkot na sinabi ni Yefan, mukhang lahat kayong mga banal na kabalyero ay walang muwang. Hindi mo ba narinig ang kasabihang ang patay na payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo? Lumakad pabalik si Yefan, pinakipot ang espiritual na enerhiya sa kanyang kamay, manatili ka. Buhay ka, ngunit hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Pagkatapos ay mamatay ka rito. Huwag. Huwag mo kaming patayin. Parehong sumigaw sina Tyron at Gary, na mukhang natakot.
Nagmamadaling lumapit si Angel sa sandaling ito, yamakap sa baywang ni Ye Fan, at sinabing, kayong Fan. Huwag kang pumatay. Nagkamali sila, ngunit dapat silang bigyan ng pagkakataong magsisi. Nakikiusap ako, huwag kang pumatay, okay. Gago ka ba, hindi kanila karapat dapat na makiusap para sa kanila, sumimangot si Ye Fan. Alam kong tanga ako, pero alam ko rin naman na talagang mabuting tao ka. Huwag mong hayaang maging manhid ka at patuloy na gumawa ng mga bagay na hindi maligaya, maaari kang maging mas mahusay, maaari kang maging mas masaya. Ye Fan. Please, for the sake of my hilang, you can let them go this time, I don't want to watch you kill. Tumingin si Angel sa lalaki na may luha sa kanyang mga mata. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan, ang kanyang dibdib ay kumakabog ng pataas at pababa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at initalikod ang kanyang ulo, ayaw tumingin sa mga mata ng babae. Pagkaraan ng mahabang panahon, inalis ni Ye Fan ang kanyang espiritual na enerhiya at sinabi sa dalawang banal na kabalyero, ibalik ang hanggal na batang babae na ito sa palasyo ng hari. Iniligtas niya ang inyong mga buhay, huwag nang magsalita tungkol dito. Oo. Salamat Miss Angela. Salamat sa hindi mo pagpatay. Napaluhod ang dalawa sa lupa habang tinitiis ang sakit. Masayang pinunasan ni Angel ang kanyang mga luha, alam ko, Ye Fan, kaya mo yan. Huwag kang tanga, hindi lang ako interesadong pumatay ng dalawang basura, napakamahal ng pinapatay ko. Sabi ni Ye Fan, tumalikod, huminto, iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ang ulo ni Angel. Palm, tanga na babae. Matingkad na ngumiti si Angel, palm, Ye Fan. Tiningnan ni Ye Fan ang ngiti ng batang babae, at medyo natigilan saglit, ngunit hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang katinoan, at hindi na nagsalita pa, at naglakad ng dahan-dahan sa lambak ng ilog. Bagamat hindi pa siya ganap na nakaka-recover, ang pananatili sa lugar na ito ay magiging mas delikado, kaya sa kondisyon na mayroon siyang tiyak na kakayahan sa pagprotekta sa sarili, kailangan pa rin niyang magpagaling sa ibang lugar. Matapos maglakad ng mahabang panahon, dumating si Ye Fan sa palengke na napuntahan niya noon. Hindi gaanong kumakain si Ye Fan nitong mga nakaraang araw, kaya naghanap si Ye Fan ng booth at umupo, humingi ng ilang cake at bacon jerky, at nagsimulang kumain. Mabait na lalaki, maaari mo ba kaming bigyan ng kalahating cake? Lumapit sa kanya ang isang maliit na itim na babae at dalawang batang lalaki na may dalang basag na mangkok. Tumangala si Ye Fan, napagtanto lamang na ito ang tatlong magkakapatid na nakita niya ilang araw ang nakalipas, at hindi niya maiwasang matigilan. Halatang nakilala siya ng maliit na itim na babae, iniisip ang nangyari ilang araw na nakalipas, dahil sa mga salita ni Ye Fan kaya sila binugbog at halos mabali ang kanilang mga binti. Nagpakita ng takot ang batang babae, at tumalikod para umalis kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Sandali, tawag ni Ye Fan sa kanila. Maingat na tumalikod ang maliit na batang babae, ako, ayaw na namin. Kinuha ni Ye Fan ang isang piraso ng cake, binasag ang kalahati nito, at inihagis ito sa bowl ng babae, kalahating piraso ng cake, sapat na ba? Tama na. Nagulat na tumanggo ang dalaga, gagamitin natin ang tubig ng ilog mamaya. Bago pa matapos magsalita ang babae, inihagis ni Ye Fan ang isa pang buong piraso ng cake at isang pirasong maaalog sa kanyang mangkok. Habang nakatingin sa itim na batang babae, sinabi ni Ye Fan, huwag kumain kasama ng tubig ng ilog, ang tubig ng ilog ay masyadong marumi. Tuwang-tuwang hinayla ng maliit na itim na babae pababa ang kanyang dalawang nakababatang kapatid at nagpasalamat sa kanila, salamat sir. Salamat. Napakabuting tao mo. Hindi nagtagal, ang tatlong magkakapatid na lalaki at babae ay masayang nagsitakbuhan, na kumadyot habang tumatakbo. Walang kamalay-malay si Ye Fan na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin siya sa direksyon kung saan katatapos lang niyang maglakad, at sumilay sa kanyang isipan ang kaakit-akit ng ngiti ng isang batang babae. Dapat akong ituring na isang mabuting tao tulad ko, Angela. Umagang-umaga, bukas pa ang mga ilaw sa ward. Sa totoo lang, gusto kong lagi kong sabihin kay Angel na noong gabing iyon, ang pinakamagandang bagay ay hindi ang Milky Way sa langit, o ang dagat ng mga alitaptap sa lupa. Sa aking alaala, ang pinakamagandang bagay noong gabing iyon ay ang kanyang ngiti kapag sumayaw siya. Tila kinakausap ni Ye Fan ang kanyang sarili, at sa harap niya, si Feng Yaoying at Du Yuner ay parehong nabighani at nabighani. Lumalabas na sa mundong ito, mayroon talagang mga taong hindi makasarili, isa siyang anghel. Narinig ni Du Yuner na basa ang kanyang mga mata. Sinabi ni Feng Yaoying na may pag-aalala, kung gayon, asawa, ano ang nangyari kay Angela mamaya? Bakit mo sinabing namatay siya, ngunit mayroon kang pagkakataon na iligtas siya? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, press turn on the notification bell.